Kabanata 4461 tumango si Jabari at sinabing, taon. Nakaraan, si James ay nakipagsapalaran ng mag-isa sa Greater Realms. Sumikat siya sa mga kaharian na iyon at sa huli ay nakikibahagi sa isang napakahalagang labanan sa Cloud Universe, tinatalo ang hindi mabilang na mga powerhouse at kahit na sinagip si Soren, ang maalamat na powerhouse ng human race. Bumili siya ng oras para sa mga tao. Bakas sa mukha ni Sophie ang kalungkutan nang magsalita siya tungkol kay James, na lumaki halos sa ilalim ng kanyang nagbabantay na mga mata. Noong napakahina pa niya, lagi na lang siya sa celestial abode para tulungan siya. Hindi niya akalain na lalago si James sa mga nakakatakot na antas. Hindi rin inaasahan niya na siya ay mamamatay sa Greater Realms at sa Cloud Universe. Guro, mayroon ka bang kailangan ng tulong ko? Tanong ni Sophie. Bagaman hindi siya opisyal na kinuha ni Jabari bilang kanyang disipulo, nabuhay siyang muli. Siya mula sa pagkakatulog, at siya ay nasa kanyang celestial abode mula noon. Bahagyang umiling si Jabari at sumagot, sa ngayon, nasa quasi-acme rank at hindi pa nakakapasok sa permanence acme rank. Ito, magiging hatol ng kamatayan kung sasali ka sa labanan kasama ang iyong kasalukuyang lakas. At saka, hindi ko rin alam ang detalyadong plano ng labanan. Ako, pumunta dito para makilala ka at alalahanin ang mga lumang panahon. Naglakad silang dalawa sa mga pangunahing daanan ng langit na hukuman. Pakikipag-chat tungkol sa ilang mga nakaraang kaganapan. Samantala, kumilos na si Henrik. Sa sigal na ibinigay ni Thea, madaling mahanap ni Henrik ang mga nakatagong Watchers. Since ang mga Watchers na ito ay hindi masyadong makapangyarihan, madali niyang maalis ang mga ito. Ang gawain ay isang piraso ng cake sa kanya. Tahimik niyang nilipol ang paghahanap sa Doomrace's Watchers na iyon. Naka-embed sa Dark World. Nawala ang mga mata ng Dooms, at hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon ng ang lahi ng tao na walang mga tagamasid. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Thea at Soren ay ang Dooms. Pagtitipon ng isang napakalaking hukbo at naghahanda upang lipulin ang lahi ng tao. Naghahanda na ang mga tao. Naghahanda na rin ang Dooms. Sa sandaling ito, isang bitik ang lumitaw sa kawalan ng isang kaharian. Ito ay isang tiwangwang universo sa loob ng Greater Realms. Sa kabila ng pagkawasak nito, naglalaman ito ng enerhiya ng langit at lupa at mga labi ng landas. Whoosh! Isang tansong kabaong ang lumabas mula sa bitik, na lumilitaw sa pinakamalalim na bahagi nito. Sansinukob. Ang kabaong ay mabilis na tumagos, hinihigop ang lahat ng lakas ng langit at lupa. Sa kanyang kalagayan, kabilang ang mga labi ng dakilang landas ng langit at lupa. Nang dumaan ang kabaong, ang mapanglo na universo ay agad na gumuho pagkatapos. Nawawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa loob ng kabaong ay may kalansay. 30,000 panahon ang nakalipas, ang kalansay na ito ay natatakpan ng mga sugat at hindi mabilang na mga bitek, ngunit ang mga pinsala ay ganap na nawala sa nakalipas na 30,000 panahon. Naging kakaiba ang balangkas. Maaliwalas ito, naglalabas ng bahagyang puting liwanag. Maraming inscription ang lumutang sa itaas ng balangkas, na nakapalibot dito ng isang aura ng kabanalan. Ang kalansay ay walang iba kundi si James. Sa loob ng 30,000 panahon, lumitaw ang tansong kabaong. Mapanganib na mga lokasyon sa loob ng Greater Realms, crazily sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa, gayon din ang kapangyarihan ng mga landas ng langit at lupa. Ang pinalaki ng enerhiya ang kalansay. Pagkatapos ng 30,000 panahon, ang balangkas ay napino sa pamamagitan ng libong pagsubok, na makamit ang kaharian ng immortalidad. Ngayon, walang kapangyarihan sa mundo. Maaaring burahin ang balangkas na ito. Sa isang iglap na wala ang kabaong. Pagkatapos maglaho, ang tiwangwang na sansinukob bumagsak. Muling lumitaw ang kabaong sa isa pang tiwangwang na sansinukob, muli. Sumisipsip ng enerhiya ng sansinukob na iyon.
Kasabay nito, ang mga hukbo ng Dooms ay tapos na sa pagtitipon. Sa labas ng pasukan ng Dooms, hindi mabilang na mga hukbo ang nagtipon sa malayong kalangitan, lahat. Nakasuot ng itim na baluti, nakatayo sa mga ulap na may kakilakilabot na aura. Sa harap ng pangunahing bulwagan ng paghahanap Doom Race ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng ginto. Baluti. Siya si Carson Dalibor, ang commander na nanguna sa pag-atake sa lahi ng tao. 4,462. Kabanata 4,462 sa ikalabindalawang universo, marami. Nagtipon ang mga powerhouse na pinamumunuan ni Thea sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Court. Nakasuot ng itim na gown si Thea, nakaupo sa unahan na may hint ng lamig sa kanyang magandang mukha. May aura ng aloofness sa paligid niya, as kung siya ay isang nagyayelong bundok. Sa gilid ng pangunahing bulwagan ay si Soren, dating pinakamalakas na powerhouse. Kahit na ngayon, nanatili siyang pinakamalakas sa human race, kasalukuyang nasa gitna ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Nagmana siya at nagtataglay ng malalim na pangunawa at pangunawa sa Blythe. Omniscience, nalampasan si James sa kanyang peak last time. Si Thea ang nakaupo sa unahan dahil siya ang pinunong namamahala sa taong ito. Ekspedisyon. Walang pagtutol si Soren sa kaayusan na ito. Sa ibaba ng pangunahing bulwagan, mayroong maraming iba pang mga powerhouse, kabilang si Winnie, Zaint, Jacopo, Noel, at Jabari. Sinadya ni Thea na ibukod ang isa. Mga tao mula sa paglahok sa ekspedisyong ito. Ang mga akmin lang ang magiging kasangkot. Thea, anong plano mo? Tanong ni Soren sa gilid. Tiningnan ni Thea ang maraming powerhouse sa main hall at tumayo. Na nagsasabing, simple lang. Pilit nating sisirain ang formation, papasok sa Greater Realms, at maglunsad ng direktang pag-atake sa punong tanggapan ng ang paghahanap ng Doom Race. Bahagyang kumunat ang noo ni Soren at sinabing, hindi ba magiging reckless iyon? Ang paghahanap ng Doom Race ay kakilakilabot, at ito ay magiging isang tunay na labanan sa pagitan ng dalawang lahi. May tiwala ka ba sa tagumpay? Of course, determinadong sabi ni Thea. Sa kasalukuyan, natamo niya ang ranggo ng Kylem Acme. Habang nag-uusap pa rin si Thea at ang iba pang powerhouses, isang walang katapusang hukbo ng Doom Race ay nagtipon sa labas ng Sealed Realm. Sa harapan ng hukbo ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng baluti, na may hawak na sibat. Siya ay ang commander ng Doom Race, si Carson, ang anak ni James at Yemima. Sa tabi niya ay may lalaking nakasuot ng puting damit. Pare, lumingon si Carson kay Wyatt sa tabi niya, na nagpapakita ng paggalang. Puwersahan ba nating sirain ang Porma Sion at papasok? Ang Porma Sion ay orihinal na itinakda ng 10 mahusay na karera, at ayon sa teorya, kinailangan nito ang pinagsama-samang pagsisikap ng lahat ng 10 mahusay na lahi para masira ito. Gayunpaman, nakapasok na si Wyatt sa Boundless sa Quasi-Acme rank at pagkatapos ang Permanence Acme rank, at ngayon ay nakapasok na siya sa Terra Acme. Daan. Ang kanyang lakas ay hindi maarok, at ang pagsira sa selyo ay hindi mahirap. Para sa kanya. Oo, malumanay na tumanggo si Wyatt at sinabing, ipaubaya mo sa akin ang pagkasira ng selyo. Ang natitira ay nasa iyo. Huwag magpakita ng anumang awa kapag nakaharap sa mga tao. Patayin. Nang walang pag-aalinlangan. Sige, susundin ko ang mga utos mo. Sagot ni Carson, punong-puno ng hanggaring pagpatay ang mga mata. Sa kanyang pananaw, ang mga tao ay ang mga kaaway ng paghahanap ng Doom Race at ang mga iyon na pumatay sa kanyang ina. Sabay upo ni Dawson sa loob ng main hall sa headquarters ng Cloud Race sa Cloud Universe. Si Dawson ay nakasuot ng berdeng damit at umupo sa unahan. Nakatingin siya sa malayo, nanlalaki ang mga mata. Ang kawalan, pagmamasid sa sitwasyon sa Sealed Realm. Ang paghahanap ng Doom Race ay hindi na makapaghintay, ha? Ekspresyon ni Dawson. Naging seryoso. Mula nang ang Dooms ay nag-asimilasyon sa iba pang mga lahi, ang kanilang probidensya ay naging lumalakas. Gayunpaman, hindi hamina ang providence ng mga tao dahil sa
Pagkamatay ni James, natitiyak ni Dawson na posibleng may mga powerhouse na ngayon ang human race. Kahit kapantay ni Yori at Wyatt. Masyado bang impulsive ang Dooms? Bulong ni Dawson sa sarili, nangungunot noo. Ang kanyang noo. Kung mahuhulaan niya ito, nangangahulugan iyon na alam din ito ng Dooms. Gayunpaman, sila pa rin. Piniling basagin ang selyo at atakihin ang mga tao. Ano nga ba ang ginawa ng Dooms? Gustong makamit. Parang isa na namang mapait na laban ang naghihintay sa atin. Ang laban na ito ay maaaring hindi bababasa. Ang mayroon tayo sa Primordial Realm noong araw. 4,463. Kabanata 4,463 isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Dawson at agad na naglabas ng utos, spread the word. I seal off ang cloud. Universe. Hayaang lumaban ang Search Doom race at human race nang wala ang aming intervention. Hindi tayo sasali, gaano man kagulo ang labanan. Nagiging kasunod ng utos ni Dawson, agad na tinatakan ng Cloud Race ang Cloud Universe, ibinubukod ang kanilang mga sarili at nagiging mga manunood lamang ng tunggalian. Ang Cloud Race ay umiwas sa pakikilahok sa digmaan. Gayunpaman, matagal nang naasimilasyon ng Dooms ang iba pang mga lahi. Ang invading hukbo na sumalakay sa human lahi ay binubuo ng mga piling mandirigma mula sa iba't ibang lahi, lahat sila ay napakalakas. Tumayo si Wyatt sa harap ng selyo. Tumingin siya sa selyo at, sabay wave ng kanyang kamay, nag-conjure ng isang misteryosong kapangyarihan sa kanyang palad. Ito ang Chaos Power na nagtatagpo mula sa Greater Paths. Ito ay nakakatakot, at habang nakadikit ito sa kanyang palad, agad nitong inalis ang malabo na ambon. Ang Chaotic Void, na nagpapatingkad sa lugar na parang liwanag ng araw. Sa pagpihit ng kanyang kamay, bumagsak ang malakas na hampas ng palad, na umatake sa Silang Formation. Boom! Habang dumaranas ng pag-atake ang Silang Formation, kumalat ang isang nakakatakot na aura wave. At agad na lumitaw ang isang maliit na bitek. Kasabay nito, sa loob ng Heavenly Court of the Human Race sa ika-12. Naramdaman ito ng Universe, Thea, Soren, at iba pang powerhouses. Sa malayo, Chaotic Void, isang mabigat na pagbabago-bago ng kapangyarihan ay papalapit na. Ito ay hindi maganda, agad na nagbago ang mukha ni Soren. May isang powerhouse sa Greater Realms na umaatake sa formation. Ito ay dapat. Maging ang paghahanap Doom race na kumikilos, sinusubukang lipulin ang ating tao. Lahi ng ganap. Thea, walang oras para mag-alinlangan. Mabilis na buhayin ang kapanganakan ng New Universe, at patatagin ko ang formation, katawan ni Soren. Nawala sa orihinal nitong posisyon pagkatapos niyang magsalita. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa gilid ng formation cell. Sa ngayon, ang Pormasion ay pumutok na, at isa pang pag-atake ang gagawa nito. Ganap na bumagsak. Agad kumilos si Soren, nagpakawala ng malakas na puwersa na bumuhos. Ang pagbuo, sinusubukang patatagin ito. Sa labas ng Sealed Realm, hindi mabilang na hukbo, kabilang si Carson, ang nanood sa eksena. Nang makita nilang basag ang Pormasion, bumungad sa kanilang mga mukha ang tuwa. Gayunpaman, sa isang iglap, ang Pormasion ay naibalik ang sarili nito. Anong nangyayari? Ang hindi mabilang na mga powerhouse ay naguguluhan. Dumilim ang mukha ni Wyatt, at malamig niyang sinabi, may nakikialam. Ang pagbuo upang mapanatili ito. Gusto kong makita kung mas malakas ang kapangyarihan mo o akin. Naglaho siya at lumitaw sa walang hanggan na kawalan. Isang malakas na aura ang bumungad mula sa kanyang katawan, at umapaw ang napakalaking lakas, na pinukaw ang Chaotic Void. Siya itinaas ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng Greater Paths ay nagtagpo sa kanyang palad. Bumubuo ng isang nakakatakot na Chaos Power. Nagbago ang kumpletong Chaos Power. Sa isang kolum ng liwanag, direktang umaatake sa Sealed Formation. Isang bitik ang agad na lumitaw sa Pormasion, at kumalat ito na parang sapot ng gagamba. Mabilis na sumasakop sa buong Pormasion. Pumagit na si Soren para patatagin ang Pormasion. Gayunpaman, ang mabigat na puwersa.
Ang pagpasok sa Porma Sion ay masyadong malakas. Pati siya napailing, at umakyat ang kanyang dugo, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pag-atras niya sa chaotic void. Patuloy na lumabas ang mga bitik sa chaotic void sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya niya, hindi sugpuin ang magulong dugo sa loob niya at iniluwa ang isang subo ng dugo. Nakakatakot na puwersa. Nagulat si Soren. Bagamat hindi niya natamo ang Kylem Acme rank, ang kanyang mga natamo sa ang Omniscience Path ay hindi kapani-pani walang advanced, naabot na niya ang gitna ng ika-9 na yugto. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi matatalo. Ngunit ngayon, siya ay naiyuyugyug hanggang sa dumura ng dugo. At saka, nagkaroon pa nga ng konti pinsala sa ibabaw ng kanyang pisikal na katawan. Bagamat hindi nagbabanta sa buhay, siya ay nasugatan pa rin. Namuo ang takot sa kanyang puso. Si Thea, ang lakas ng bagong dating, nakakakilabot, at hindi siya nasa ilalim ko. Mabilis. Buhayin ang pagsilang ng bagong universo. Ako, gagamit ng Blithe Omniscience para lampasan ang formation tungo sa Greater Realms and see who this intruder is. Agad na pakikipag-ugnayan ni Soren. Si Thea, matapos gugulin ang 30,000 panahon na ito sa pag-unawa sa Blithe Omniscience, gumawa siya ng malalaking hakbang sa pag-unawa dito. Ngayon, pumasa. Sa pamamagitan ng Porma Sion na pinagsama-samang itinayo ng 10 Great Races to the Greater. Ang realms ay hindi isang mahirap na gawain para sa kanya. 4,464. Kabanata 4,464 sa loob ng kabaong ay may isang set ng mga kalansay na nagpapalabas ng kakaibang puting liwanag. Sa loob ng bumabalot na liwanag, ang kalansay ay mabilis na lumaki ng laman sa isang nakikitang bilis. Naramdaman ni James ang biglaang pagkahilo sa kanyang ulo. Mga alaala ng kanyang huling laban sa kanya. Bumaha sa kanyang isipan ang nakaraang buhay. Naalala niya ang pag-alab ng lahat sa loob niya. Pagkuha ng napakatinding kapangyarihan, at paglipol sa kanyang mga kaaway. Nasaan ako? Pagtataka niya habang nagmulat ng mata. Bago sa kanya ay ilan. Mystical inscriptions. Unti-unting bumalik ang mga alaala niya. Hindi ako patay. Nagtatakang bulalas niya. Sinubukan niyang umupo, ngunit isang malakas na puwersa mula sa isang mahigpit na spell ang durog. Siya pabalik sa kabaong. Naramdaman niya ang kanyang paligid, at kasama ang kanyang banal pakiramdam, napagtanto niyang nakulong siya sa loob ng isang kabaong na kulay tanso. Ang kanyang zen. Maaaring lumampas pa rito, na nakikita ang chaotic void na nakapalibot sa kanya. Ang lakas ko. Naramdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na kumakalat. Kanyang pisikal na katawan. The Omniscience Path H's 9th stage, sabi niya, puno ng ekspresyon ang kanyang ekspresyon. Pagkabigla, nakalusot ako at naabot ko na ang Omniscience Path H's 9th stage. Sino ang nagkulong sa akin sa kabaong na ito? Hindi niya ito maisip. Desididong masira. Libre, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para salakayin ang kabaong, ngunit napatunayang walang saysay. Ang kabaong ay mahiwaga, na nilagyan ng kapangyarihan ng greater paths at makapangyarihan. Mga paghihigpit. Kahit nasa 9th stage ng Omniscience Path, hindi siya makabasag. Ito o makatakas sa pagkakahawak nito. Pinakalma niya ang sarili at sinubukang maramdaman ang kanyang kasalukuyang cultivation rank. Ang kanyang nanatili ang kaharian sa quasi-boundless Supreme Path rank, ngunit naramdaman niya ang isang napakalaking lakas na umaagos sa loob niya. Para siyang tuloy-tuloy. Pagpapahusay ng kanyang kapangyarihan, na parang siya ay umuunlad sa loob ng quasi-boundless rango. Ang lakas na ito ay hindi natabunan ng kanyang pisikal na kapangyarihan. Walang hangganan ay nangangahulugang walang katapusan. Sa teorya, ang isang tao ay maaaring linangin ang lakas sa power. Ang Kylem Acme rank kahit na sa quasi-boundless Supreme Path rank. Bagamat ang aking kasalukuyang kaharian ay nasa quasi-boundless Supreme Path lamang. Rank, karibal ng kapangyarihan ko ang Kylem Acme rank. Mas malakas man lang. Kaysa sa kapangyarihang ipinakita ni Zizzle. Natauhan si James, huminga ng malalim. Pagkatapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng Omniscience Path upang salakayin ang tanso.
Kabaong. Gayunpaman, hindi siya makalaya. Sino kaya ang gumawa ng kabaong na ito? Sino ang naglibing sa akin dito? Ang mga paghihigpit na ito ay tunay na nakakatakot. Hindi ko mabuksan kahit ang lakas ko ngayon, James. Lamented, resigning kanyang sarili sa kanyang pagkakulong. Sinubukan ni James na maramdaman ang paglipas ng oras at naalarma siya sa kanyang sinabi. Natagpuan. 30,000. Bulalas niya. Ang labanan sa Cloud Universe ay nangyari 30,000 panahon ang nakalipas. 30,000 epochs na ang lumipas. Nagtataka ako kung kumusta ang human race. Ngayon, napaisip si James, nawawala ang mga tao at si Thea. Muli niyang sinubukang pilitin ang kabaong na umusad, at sa pagkakataong ito, siya. Nalaman niyang nagtagumpay siya sa pagkontrol sa paggalaw nito. Gayunpaman, kaya niya pa rin. Hindi basagin ang kabaong. Naramdaman niya ang kanyang posisyon at mabilis na umalis sa chaotic void, patungo sa isang lamat. Na lumitaw sa walang hanggan na kawalan. Bumulusok ang kabaong sa lamat. Nawawala ng walang bakas. 4,465. Kabanata 4,465 ang lakas ngayon ni James. Kakilakilabot, at wala siyang kinatatakutan. Kahit na nararamdaman niya kung gaano katagal. Lumipas na, nanatili siyang nakalimot sa mga pangyayaring naganap noong panahon ng 30,000 panahon. Pinaandar niya ang kabaong, umalis mula sa lugar na iyon. Sa susunod na sandali, siya lumitaw sa paghahanap Doom Universe kung saan ang paghahanap Doom Race nanirahan. Sa Apex Main Hall ng Doom's Mount Chaos, nakaupo si Yori sa unahan. Habang nasa ibaba sa pangunahing bulwagan, maraming powerhouse ng Doom Race. Kasama sina Dolph, Kamat, at ilang matatanda, ay naruroon. Sa nakalipas na 30,000 mga panahon, ang Dooms ay gumawa ng kapansin-pansing pag-unlad ng anak. Maraming powerhouses, at ngayon ay may 20 nakatayo sa loob ng pangunahing bulwagan. Sir Yori, makakatagpo ba si Carson ng anumang hindi inaasahang sitwasyon sa panahon niya? Ekspedisyon laban sa human race. Ang katotohanan na ang human races, ang Providence ay hindi hamina ay nagmumungkahi na mayroon pa rin silang mga powerhouse na nagpo-protekta. Sa kanila, Kamat expressed with a hint of concern. Casual na ikanaway ni Yori ang kanyang kamay, na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi magkakaroon anumang hindi inaasahang pangyayari kasama si Wyatt sa kanya. Ang kapangyarihan ni Wyatt ay hindi masusukat, at baka malampasan pa niya ako. Kahit si Soren ay hindi magiging isang tugma para sa Wyatt sa pinakamataas na lakas ng Wyatt. Malaki ang tiwala ni Yori kay Wyatt. Kakayahan. Boom! Sa sandaling iyon, isang tansong kabaong ang bumaba mula sa langit sa labas ng pasukan ng ang paghahanap ng Doom Race, na bumagsak ng husto sa lupa. Ang lupa, agad na nag-crack, at ang lamat ay kumalat na parang sapot ng gagamba, mabilis na lumalawak sa lahat. Mga direksyon. Ang hitsura ng tansong kabaong ay agad na nagpakawala ng isang kakilakilabot. Mapanirang puwersa, na nakakuha ng atensyon ng paghahanap ng mga bantay ng Doom Race. Ito ang Death Copper Coffin. Bilis, ipaalam sa iba. Ang mga gwardya ng Doom Race ay lubos na natakot nang makita ang kabaong. Ito. Ang tansong kabaong ay lumitaw 30,000 panahon na ang nakalilipas, at sa bawat oras na ito surfaced, ito ay lumitaw sa mga mapanganib na lugar, draining ang enerhiya mula sa nakapaligid na lugar. Dahil sa mahiwagang katangian nito na sumisipsip ng lahat ng uri ng enerhiya, nakuha nito ang pangalang Death Copper Coffin. Whoosh! Sa sandaling iyon, maraming mga sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit, na nagpapakita. Yori at ang iba pang powerhouses ng lahi. Pagmamasid sa tansong kabaong sa labas ng pasukan, lumingon ang ekspresyon ni Yori. Madilim, at malamig siyang sumigaw, ano ba itong bagay na ito? Ito ang teritoryo ng Dooms. Umalis ka dito. Habang sumisigaw siya, ibinaba niya ang kanyang kamay, na nagdulot ng isang malakas na puwersa na tumama sa kabaong na tanso. Si James, sa loob ng kabaong, ay naramdaman ang lahat sa labas at sinubukang magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon.
Gayunpaman, hindi magawa ng kanyang mga salita. Maipapasa, at maging ang mga soundwave ay nabigong makatakas. Nahaharap sa mabigat na pag-atake mula kay Yuri, pinaandar ni James ang tanso. Kabaong, dahilan upang ito ay pumailanglang sa hangin at mabilis na umikot. Ang napakalaking kapangyarihan. Sa loob ng kabaong ay nagbago, lumalaban sa puwersa ni Yori. Bagamat nagawa nito, makatiis sa impact, sa huli ay napaatras ito. Parehong nagulat si Yori at napilitang umatras din. Lumingon ang mukha niya. Madilim at nakakatakot. Taglay niya ang kapangyarihan ng Kylem Acme rank. Kasama ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path, hindi siya magagapi sa kabila. Ang Greater Realms. Sa kabila nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang magawa. Laban sa tansong kabaong. Ang kabaong ay nanatiling nakabitin sa hangin sa labas ng pasukan ng Dooms. Na nagmumula sa mga mahiwagang kulay at mga sigil ng inscription. Boses at tunog ni James. Hindi maabot ng mga alon ang labas ng mundo, at hindi siya nakakausap. Anumang buhay na nilalang. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang bantay sa malapit, at siya ay nagkaroon ng ideya. Sa loob ng tansong kabaong, nagkaroon ng mabigat na kapangyarihan. Isang puwersang walang cap-oras. Pilit na kinuha ang isang Search Doom Race Guard. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas. Mula sa kabaong na tanso, direktang kinukuha ang mga alaala mula sa bantay. Sa pamamagitan ng mga alaalang ito, nalaman ni James ang mga pangyayari noong nakaraang 30,000 mga panahon, kabilang ang katotohanan na si Yemima ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Wyatt na Carson Dalibor. Si Carson ay anak ni James. Sa kasalukuyan, nakakulong si Yemima sa paghahanap sa piitan ng Doom Race. Si Carson, kasama ang hukbo ng Doom Race, ay umaatake sa human race. Gusto ni Wyatt na labanan ni Carson ang anak ni James. Ang katotohanan tungkol kay Carson bilang anak ni James ay alam lamang ng mga nabubuhay na nilalang ng Doom Race, at ang mga mula sa labas ng mundo ay nanatiling walang kamalayan tungkol dito. Katotohanan. Walang nang ahas na ihayag ang katotohanan kay Carson dahil sa presensya ni Wyatt. Sa paghahanap Doom Race. Damn it. Galit na galit si James sa loob ng tansong kabaong. Mabilis ang kabaong. Dumaan sa kawalan, umaalis mula sa labas ng pasukan ng Doom. Lahi. 4,466. Kabanata 4,466 na nawala ang kabaong na tanso, at marami sa mga search na powerhouse ng Doom Race ang nagsuot ng mga Sol Emna na ekspresyon. Lalo na si Yori, malaki ang tiwala niya sa lakas niya ngayon, pero ngayon siya walang magawa sa kabaong na iyon. Bakit lilito ang Death Copper Coffin sa ating angkan? Ano kayang nasa loob ng kabaong na ito? Ang lahat ng mga powerhouse ng Dooms ay naguguluhan. Sa kanila, sa gilid ng ang grupo, nakatayo sa isang anino figure. Isang pahiwatig ng ngiti ang tila sumilay dito. Manipis na mukha. Sa isang tiyak na lugar sa Greater Realms, nakatayo ang malalagang bundok. Sa ilalim ng talon, isang babae ang nakaupo na naka-cross-legged sa isang bato, na naglalabas ng puting liwanag. Siya, bulong sa sarili, sa wakas ay nabuhay na muli ang batang ito. Natutuwa ako sa effort. Inilagay ko sa muling pagbuhay sa iyo ay hindi walang kabuluhan, ngunit hindi ka pa rin sapat na malakas. Hiwalayan mo ito sa iyong sarili. Patuloy na italaga ang iyong sarili sa pagpapalakas ng iyong paglilinang. Si Soren ay nakaharap kay Wyatt sa itaas ng Silong Formation sa Silb. Kaharian. Ang napakaraming chaos power ni Wyatt ay napinsala siya ng husto at siya ay dumura. Lumabas ng dugo. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Iniwan siya ng sunod-sunod na pangyayari. Nakakatakot. Pagkatapos makipag-usap kay Thea, ginamit ni Soren ang Blithe Omniscience. Sa isang agad, ang kanyang pisikal na katawan ay tumawid sa Silong Formation at umalis sa Silb. Kaharian. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa mga puwersa ng Greater Realms. Sa sandaling lumitaw siya, nakita niya ang maraming batalyon na naghahanap ng Doom Race at isang masayang Wyatt sa kawalan. Soren Clayman. Hindi pa nakilala ni Wyatt si Soren, ngunit nakita niya ang kanyang larawan.
Bukod dito, ang tanging paraan ng pagtawid sa silang formation ay sa pamamagitan ng paggamit ng Blythe Omniscience. Bukod dito, nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa upang maisakatuparan. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang iyong paggaling, at tataas ang iyong cultivation rank. Fine, papatayin kita ngayon at lipulin ang tinatawag na Guardian of the Human Lahi. Tumayo si Wyatt sa kawalan at inilabas ang kanyang mga salita. Kahit harapin isang tulad ni Soren, wala pa ring pakialam si Wyatt sa kanyang kalaban. Hindi pa nakita ni Soren si Wyatt noon, ngunit alam niya kung ano ang hitsura niya. James nagkaroon. Minsang ipinakita ang kanyang sarili bilang Wyatt sa likod na bundok ng Cloud Race kung saan tumayo ang porma sayon na nakakulong kay Soren. Wyatt Dalibor, titig na titig sa kanya si Soren. Oo, ako ito, walang pakialam na sabi ni Wyatt. Napatingin siya kay Carson at ang paghahanap sa mga tropa ni Doomray sa ibaba, na nagtuturo, lahat kayo ay umatras at umalis ka muna sa lugar na ito. Kapag napatay ko na si Soren at nasira ang formation, magagawa mo magpatuloy upang lipulin ang lahi ng tao. Okay, ama. Agad na umatras si Carson kasama ang hukbo, iniwan ang chaotic void. Tumingin si Soren kay Wyatt, na ang aura ay pumutok ng malakas. Nararamdaman niya ang lakas ni Wyatt, at bilang tugon, ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng puting liwanag, solid. Pinapalakas ang sarili niyang aura. Hindi siya mukhang mahina sa harap ng kanyang kalaban. Kahit ano, mukhang mas malakas siya kaysa kay Wyatt. Samantala, sa loob ng Sealed Realm. Matapos matanggap ang mensahe ni Soren, si Thea agad na napabulalas, kumusta ang sitwasyon sa Primordial Realm. Ang Omnipotent Lord ay nagpakita sa main hall ng Heavenly Court na kabilang sa lahi ng tao sa ika-12 universo. Lumuhad siya sa isa, tuhod, at sinabing, Madam Thea, mayroon ang lahat ng mga residente ng Primordial Realm. Naka-evacuate na. Mabuti, sirain ang Primordial Realm, at pagsamahin ang bagong universo. Hindi nag-atubili si Thea. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang Dam-Alloy. Sa ibabaw ng Primordial Realm. Nagsimulang magwatek-watek ang Primordial Realm. Ang lakas ng loob nito. Habang ito ay pumutok, isang malakas na puwersa ang lumitaw at pinagsama ang 12 ng mga universo. Sa sandaling ito, ang pagsasanib ng 12 ng mga universo ay naitakda sa paggalaw. Gayunpaman, ang pagsasanib na ito ay nangangailangan ng ilang oras upang makumplito. Hindi kaya ng mga universo. Ganap na pinagsama sa isang maikling panahon. 4,467. Kabanata 4,467 higit pa sa Sealed Realm, sa teritoryo ng Greater Realms, nagkaharap sina Soren at Wyatt. Naramdaman ni Soren ang pressure mula sa mapang-akit na aura ni Wyatt at sinabing, Wyatt, I never. Naisip mo na mabilis mong palagwin ito. Nakamit mo ang gayong nakakatakot na kapangyarihan. 30,000 epics lang. Sa kasamaang palad, hindi mo ako mapapatay. Paano mo malalaman na hindi kita mapapatay kung hindi ko pa nasusubukan? Wyatt. Nanatiling binubuo. Agad siyang nawala sa kinatatayuan niya. Tapos magsalita. Sa susunod na sandali, muling lumitaw si Wyatt sa harap ni Soren, naglulunsad ng isang kakilakilabot. Hampas ng palad sa kanya. Gayunpaman, misteryosong nawala ang katawan ni Soren. Kay Wyatt, tinamaan ng palad ang chaotic void, na agad na naging sanhi ng pagkabasag nito. Ang Blythe Omniscience ay tunay na kamanghamanghang, sabi ni Wyatt na may mahinang ngiti. Ang Blythe Omniscience ay ang signature cultivation method na mayroon si Yori. Nanabik sa buong buhay niya dahil hindi niya kayang linangin ang Chaos Sacred Art. Gayunpaman, iba si Wyatt. Siya ang nagtataglay ng Thousand Paths Holy katawan, na nagpapahintulot sa kanya na linangin ang Chaos Sacred Art. Kahit nauna nang ibinigay ng Grand Patriarch ang Chaos Sacred Art sa ang impostor ni Wyatt, ang bersyon na iyon ay hindi kumpleto. Ang orihinal na kasulatan ay pinananatiling nakatago sa kamara ng mga kasulatan. Sa kanyang pagbabalik, siya natural na nakuha ito.
Sapat na ang kanyang cultivation base para makapagsanay siya ng 9 voices off ang kaguluhan, at siya ay sapat na malakas upang gamitin ang mga ito ng mahusay. Gusto kong makita kung ang Blythe Omniscience ay mas malakas kaysa sa lahi natin. Chaos Sacred Art. Muling lumitaw si Soren sa malayong chaotic void, ang kanyang katawan ay naglalabas ng puting search halo na nagpapaliwanag sa madilim na paligid. Soren, natatakot ka bang harapin ako ng diretsyo? Nanunuyang tanong ni Wyatt. Hindi ako natatakot sa iyo, malamig na sanggal ni Soren, na nagkusa. Atake. Nawala siya sa orihinal niyang posisyon sa isang iglap at muling lumitaw. Harap ni Wyatt sa susunod na sandali, na itinulak ang isang kamao na nababalot ng puting liwanag. Bahagyang kumerba ang labi ni Wyatt. Sa sandaling iyon, hinampos niya ang kanyang palad at itinulak ang palad niya pasulong. Nagtama ang kamao at palad. Dalawang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang puwersa. Nabangga sa isa't isa. Ang epekto ay palm unit sa kawalan, lumilikha ng malalim at walang hanggan spatial rift. Ang mga lamat ay patuloy na lumawak, na bumubuo ng spatial black. Mga butas. Ang mapangwasak na aftershock ay patuloy na kumalat, at ang malayong selyo ay hindi maaaring makatiis sa puwersa, basag at pagbibigay daan. Nawala ang selyo, nagsiwalat. 12 ng mga universo sa chaotic void. Carson, atake. Utos agad ni Wyatt. Ang dumadagandong na boses niya. Umalangaw-ngaw sa pamamagitan ng chaotic void. Pamunuan ang aming hukbo laban sa human race at lipulin ang 12 ng mga universo na kanilang nilikha. Huwag mag-iwan ng isang kaluluwa sa mga sansinukob na ito. Anuman ang kanilang lahi. Mula sa isang malayong rehiyon, tumango si Carson bilang pagsang-ayon. Nakataas ang sibat, siya. Umuungal, mga mandirigma, sundin ninyo ang aking utos. Singilin. Sisingilan. Ang nakakabinging tunog ay umalangaw-ngaw sa chaotic void, na nagpakawala ng nakakatakot. Mga sound wave. Samantala, ina-activate ni Thea ang pagsasanib ng mga universo. Nararamdaman ang panandaliang pagkawala ng silang formation, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bahagyang, at agad siyang naglabas ng utos, prevent. Ang paghahanap sa hukbo ng Doom Race mula sa pagsara. Huwag hayaang sirain nila ang ating mga universo. Ang mga pagsisikap mula sa hindi mabilang na edad ay mapapawi kung sila ay magtatagumpay. Sumunod sa utos ni Thea, sina Winnie, Zane, Jacopo, Noel, Jabari, Matthias. At lumipad si Qui Omars patungo sa Chaos, na hamarang sa paghahanap sa Doom Race. Hukbo. Swish. Biglang lumitaw ang isang bitik sa kawalan, at isang tansong kabaong ang lumitaw mula dito. Lumutang ito sa pagitan ng dalawang hukbo. 4,468. Kabanata 4,468 nagpalitan ng suntok sina Soren at Wyatt. Ang mga shockwaves ng kanilang kapangyarihan ay kumalat, na direktang nabasag ang selyo. Ito. Inilantad ang mga unibersong tinitirhan ng mga tao sa chaos. Kahit na si Soren ay nasa gitna ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path. At ang kanyang pisikal na katawan ay walang kamatayan, nahanap niya pa rin ito na medyo mahirap gawin. Makatiis sa resulta ng paglaban kay Wyatt. Umakyat ang dugo niya, at maliliit na bitik. Lumitaw sa kanyang balat. Siya ay hindi matatalo laban sa sinumang mas mababa sa Terra Acme rank. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Wyatt ay nalampasan ang Kylem Acme rank, kahit na mayroon siya. Hindi pa opisyal na naging Kylem Acme. Magulo ang itsura ni Wyatt. Nawala na ang dati niyang composure. Ang kanyang magulo ang buhok, at pagod na pagod ang ekspresyon niya. Parehong umikot ang dalawang lalaki sa bawat isa. Iba sa chaos. Hindi rin nagmamadaling kumilos. Samantala, pinangunahan ni Carson ang paghahanap sa hukbo ng Doom Race pasulong. Noon lang, lumitaw ang ilang taong Acmin, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Nang malapit ng magsagupaan ang dalawang hukbo, isang tansong kabaong ang lumitaw mula sa itaas. Diretsyong bumababa sa pagitan ng dalawang hukbo. Ang tansong kabaong ay nagbuga ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura, nakakagulat maging sina Wyatt at Soren. Ano ito?
Ang mga kapangyarihan ng tao ay natulala. Tanging ang alam ng Doom Race na ito ang Death Copper Coffin. Ito ay lumitaw tungkol sa 30,000 epochs ang nakalipas sa iba't ibang mapanganib na lugar sa buong Greater Realms. Sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa mula sa mga lugar na iyon. Ang Death Copper Coffin. Bakit nandito? Ang bawat isa mula sa Dooms ay may mga solemn na ekspresyon. Para sa isang sandali, naging tense ang atmosphere. Hinimok ni James na lumitaw ang tansong kabaong, naramdaman niya ang sitwasyon dito. Kahit hindi sila maabot ng boses niya. Naramdaman niya ang standoff sa pagitan. Soren at Wyatt sa di kalayuan. Nakilala rin niya ang paghahanap kay Doom Race. General Carson. Sa paggunita sa oras na ginugol niya sa mga kapahamakan, nalaman niyang sa kanya si Carson. At anak ni Yemima. Naramdaman din niya sina Winnie, Zane, Jacopo, Noel, at Jabari. Sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi pa niya nakita si Noel noon, ngunit naramdaman niya. Isang pamilyar sa pagitan niya at ng lalaki. Mula rito, naisip niya na dapat si Noel. Maging ang anak ni Thea sa kanya. Nararamdaman din niya ang malayong rehiyon kung saan naroon ang human universe. Pagsasanib. Aabutin ng ilang oras upang ganap na magsama-sama. Powerhouses mula sa buong Greater Realms ay naramdaman din ang selyo mula sa Sealed Realm. Pagsira. Bagamat nabawi ng Dooms ang kontrol sa iba't ibang pangunahing karera, ang ilan. Ang mga powerhouse na hindi naapektuhan ng kanilang impluensya ay lumitaw sa nakaraan. 30,000 epoch. Alam ng mga powerhouse na ito ang sama ng loob ng tao. Race na kinita mula sa iba pang mga karera. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga powerhouse, kabilang ang mga mula sa ang paghahanap Doom Race ay binantayan ng mabuti ang lugar. Sa paghahanap sa pangunahing bulwagan ng Doom Race, nakaupo si Yori sa harapan. Marami ng mga powerhouse ng Doom Race ay naruroon din. Sa harap ng main hall. Isang eksena ng sitwasyon sa labas ng Sealed Realm ang naisip. Hindi lamang nabawi ni Soren ang kanyang lakas, ngunit sumulong din sa pamamagitan ng Omniscience landas. Mukhang nahihirapan si Wyatt sa pakikitungo sa kanya. Seryoso ang ekspresyon ni Yori habang nagsasalita. At saka, paano pinalaki ng tao? Maraming admins. Sa lahat ng oras na ito, sinusubaybayan namin sila. Paano sila nagawang itago ang katotohanan ito sa amin? At saka, bakit lumitaw itong tansong kabaong? Sa larangan ng digmaan. Sir Yori, sabi ni Kamat, dapat ba tayong magpadala ng mga reinforcement? Ang sa tao. Nagsasanib na ang mga universo. Kung makumplito nila ang pagsasanib, lilikha sila ng universo na hindi bababa sa kasing lakas ng primordial realm. Paano tayo? Kalabanan mo sila. Nalukot ang mukha ni Yori sa pagmumuni-muni. Mabigat ang ekspresyon niya. 4,469. Kabanata 4,469 ang lahi ng tao ay natipon. Isang napakalaking halaga ng providence. Sa teorya, kung ang isang tao ay sirain ang sansinukob ng tao, ang kanilang probidensya ay magkakalat din. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magkakaroon ng napakalaking halaga ng karma, kaya umiwas si Wyatt. Kumikilos. Ayaw niyang masangkot sa ganoong kapalaran. Gayunpaman, ngayong natamo na niya ang Kylem Acme rank, hindi na siya natatakot sa karma. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan, kaya niya sense Thea, na kasalukuyang nag-uudyok sa pagbuo ng universo. Yung aura niya ay matindi, at nararamdaman pa rin niya ang presensya nito kahit nasa loob. Ang paghahanap Doom Universe. Sinong mag-aakalang nakarating din si Thea sa Kylem Acme rank? Sa pinagsamang lakas niya at ni Soren, hindi makatayo si Wyatt Pagkakataon. Kahit na si Thea ay abala sa pagsasanib at hindi makasali. Walang choice si Wyatt kundi harapin si Soren. Hindi niya mapipigilan ang pagsilang ng human universe, sabi ni Yori. Ang kanyang mataimtim na pahayag ay sinundan ng isang utos. Hindi natin maaaring payagan na mabuo ang bagong universo ng tao. Dapat nating itigil ito kahit na nangangahulugan ito na ipagsapalaran ang ating buong lahi. Dolph,
ay deploy ang lahat ng aming powerhouses upang suportahan ating puwersa. Yes, sir, sagot ni Dolph. Sa sandaling ang dating patriarch ng paghahanap Doomrace. Ang kanyang posisyon ay lubos na pinahahalagahan. Gayunpaman, dahil si Yori ang nanguna, siya ay umatras at ngayon ay isang elder na lamang. Binuo ni Dolph ang makapangyarihang hukbo ng Doomrace at nagmamadaling pumunta. Ang universo kung saan naninirahan ang human race. Sa malawak na chaos, si Soren ay nakaharap kay Wyatt, ngunit ni hindi ginawa. Gumalaw. Parehong pinagmamasdan ang biglang paglitaw ng isang tansong kabaong. Nagtataka kung ano ang nilalayo ng entity na ito. Sa di kalayuan ay bahagyang sumimangot si Jacopo at nagtanong sa pananahimik na tono, ano? Itong tansong kabaong. Sino ang nakakaalam? Umiling si Zane. Wala akong pakialam kung ano iyon. Nagpakita si Noel ng nakakatakot na aura at humakbang pasulong. Malakas na nagpapahayag, ngayon ang araw na linisin natin ang slate ng human race. Sa kanyang kamay ay nagkaroon ng napakatalino na longsword, ang malaking aura ng espada nito. Umaalon-alon habang hinahampas nito ang tansong kabaong sa harapan nila. Nagpakita si Noel ng isang nakasisilaw na puting liwanag, ang kanyang aura ay nagliliyab ng husto. Siya ay nagkaroon. Umabot sa huling bahagi ng Omniscience Path H's 8th stage at ang Eternal. Walang hangganan na Supreme Path rank. Nahigitan ng kanyang kapangyarihan ang lakas na mayroon si James. Nang siya ay namatay sa labanan. Hindi tulad niya, maraming paraan si James para mapahusay. Ang lakas niya. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang ranggo ay mas mataas pa kaysa sa kanyang ama. Si James ay nasa quasi-boundless Supreme Path rank, kahit wala pa pumasok sa Permanence Acme rank. Gayunpaman, ang walang hangganan ay nangangahulugang walang katapusan. Sa teorya, ang anumang boundless rank ay nagtataglay. Walang limitasyong kapangyarihan at maihahambing sa ranggo ng Kylem Acme. Gayunpaman, dahan-daang nabuo ang lakas ng ilang tao pagkatapos pagpasok sa boundless rank, kaya naman pinili nilang makapasok sa ang susunod na ranggo. Ang gayong walang hanggan na mga nilalang na buhay ay mas malakas kaysa sa mga buhay na nilalang. Sa parehong ranggo, hindi napigilan ni James ang sarili na atakihin ang sarili niyang anak. Bilang ang sword energy, papalapit sa kanya, ang tansong kabaong ay nagbuga ng kulay tansong ningning, na lumalaban sa nakakatakot na welga at hindi nakikitang natunaw ang sword energy. Ano ba itong bagay na ito? Napakalakas nito. Sabi ni Noel habang nakakunot ang noo. Pagkalito. Carson, bakit nakatayo ka pa dyan? Atakihin sila. Dumating ang boses ni Wyatt. Mula sa malayo. Matapos matanggap ang utos, itinaas ni Carson ang sibat at sumigaw, mga mandirigma, makinig kayo. Mga order ko. Sumakay sa human universe at lipulin ang lahat ng mga naninirahan dito. Huwag magtitipid kahit isang langgam. Nanguna si Carson, sumugod gamit ang kanyang sibat, na sinundan ng surge ng mga sundalo sa likod niya. Nasaksihan ni James ang lahat mula sa loob ng kanyang kabaong at agad na inilapat ang kanyang kabaong kapangyarihan. Ang tansong kabaong ay nagpadala ng isang mapang epong puwersa, na bumubuo ng isang hindi nakikita alon ng enerhiya. Binangga ito ng umaarangkada na hukbo at ang kanilang mga katawan. Nagpadala ng paglipad. Maging si Carson ay naramdaman ng malaking lakas nito. Napilitan siya paatras at hindi makalapit sa human universe. Ano itong tansong kabaong? Kakampi ba? Powerhouses ng human race. Naguguluhan sa mga pangyayari. Kumunot ang noo ni Soren, sinusubukang alamin kung ano ang maaaring maging tansong kabaong. At kung ano ang maaaring nasa loob nito. Nagtataka siya kung bakit tinutulungan nito ang human race. Hindi niya matindaan na nakatagpo siya ng ganoong bagay noon, ni hindi man lang dumating. Sa kabila nito sa mga sinaunang balumbon. Ito ang una niyang encuentro dito. 4,470. Kabanata 4,470 isang tansong kabaong ang hamarang sa advance ng paghahanap Doomrace hukbo na pinamumunuan ni Carson. Si James ay walang hilig sa paghahanap ng Doomrace, dahil sila ang mga iyon. Pangunahing responsable para sa pagkawasak ng Primordial Realm. 30,000.
Ilang panahon na ang nakalipas, naglatag na siya ng mga plano sa Cloud Universe at marami na siyang napatay. Mga powerhouse na naglalayong sirain ang Primordial Realm. Gayunpaman, ang totoo, mastermind sa likod ng lahat ng ito, ang Dooms, ay nagawang makatakas sa hustisya. Kung ito ay hindi para kay Carson na nauna sa kanya, si James ay magpapakawala ng dugo. Pare, hindi tayo makakalusot, sigaw ni Carson habang siya ay napaatras. Ang lakas! Damn it! Dumilim ang mukha ni Wyatt, hindi napigilan ang pagkadismaya. Wala na siyang karangyaan sa walang kabuluhang paghamon kay Soren sa ngayon. Sa isang iglap, nawala siya sa orihinal niyang pwesto at muling nagpakita sa harap ng kabaong. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang itulak pabalik ang kabaong, ngunit tulad niya. Nataman, misteryosong lumitaw si Soren at hinarang ang kanyang pag-atake. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ni Wyatt at Soren ay minimal. Habang si Wyatt, maaaring medyo mas malakas, halos magkapareho sila. Pagkatapos ng lahat, si Soren ay kasalukuyang nasa gitna ng Omniscience Path's 9th stage, na ipinagmamalaki ang hindi kapani-paniwalang lakas. Nalampasan nito ang Kylem Acme ranks. Maagang yugto at mas malapit sa isang lugar sa loob ng gitnang yugto ng ranggo na iyon. Damn it! Nagmura pa si Wyatt. Sa kanyang kamay, isang puting longsword. Nagkatotoo. Ang espada ay pinalamutian ng maraming mahiwagang inscription. Habang hawak niya ang puting longsword, nanginginig ito, at umusbong ang hindi masabi na kapangyarihan. Sa loob nito, ito ang unang tono ng siyam na boses ng Chaos. Ganap na naintindihan ni Wyatt ang lahat ng 9 voice ng Chaos at ngayon. Kayang gamitin ang mga ito gamit ang kanyang espada. Isang nakakatakot na tunog ang umalangaw sa lugar, at ang mga sound wave ay nagsalubong, na bumubuo ng isang nakasisilaw na sword energy na lumundag patungo kay Soren. Naging seryoso ang ekspresyon ni Soren. Hindi niya alam kung ano ang galaw na ito, ngunit ramdam niya ang nakapangingilabot na kapangyarihang taglay nito. Imbes na umiwas, pinili niya upang harapin ito ng direkta. Ang kanyang kamao ay nagliliwanag ng puting liwanag habang siya ay hamampas, at isang ilusyon. Anino ng kanyang kamao ang lumitaw. Nabangga ito sa sonic na sword energy. Boom! Nagbukas ang mga butas sa Chaos, na lumikha ng nakakatakot na spatial black holes. Sila ay kasing laki ng isang napakalaking universo. Si Soren ay pinalipad, dugong tumutulo sa mga sulok ng kanyang bibig, at sa kanya. Namutla ang mukha. Namanhid ang kanyang kamao, at ang sensasyon ay kumalat sa kabuuan niya. Katawan. Saglit na tila nawalan siya ng kontrol sa sariling katawan. Gayunpaman, nakabawi siya sa isang iglap. Naiwasan sana ni Soren ang pag-atake, ngunit pinili niyang harapin ito ng diretsyo. Kung mayroon siya, ginamit ang Blithe Omniscience upang maiwasan ito, ang tansong kabaong ay magkakaroon. Ay tinamaan din, at ang malayong tao na mga akmin ay mahuhuli sa resulta. Ang kakayahan ni Soren na mapaglabanan ang unang tono ng siyam na boses ng Chaos ay bagay na hindi inaasahan ni Wyatt. Mula sa malayo ay nagsama-sama si Winnie at ang iba pa. Ang ekspresyon ni Jabari ay madilim habang nagsasalita, ang kapangyarihang iyon ay masyadong nakakatakot. Kahit si Mr. Soren ay halos hindi makayanan makatiis sa atake. Kung tayo yon, papatayin tayo agad. Ang iba ay may parehong seryosong ekspresyon. Walang naka-anticipate noon. Ang paghahanap ng Doom Race ay magkakaroon ng mga mahuhusay na eksperto. Nakatayo si Wyatt sa chaotic void, hawak ang puting longsword. Yung ekspresyon niya, relaxed habang nakatingin kay Soren, na nagtamo ng ilang bitek sa braso. Soren, nanginginig ang puso mo at pinipigilan ka nito ng maayos. Pag-unawa sa Blithe Omniscience. Samantala, narating ko na ang rurok ng karunungan ng Chaos. Sagradong sining. Ano ang kailangan mong protektahan ng human race? Sila ay kalahati. Bound to lose, umalangaw ang boses ni Wyatt. First move ko lang ito. Let's see how you handle another, deklara niya. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagpakawala si Wyatt ng pangalawang sword strike. Lahat ng vocalizations niya
ng 9 na boses ng Chaos na nabuo sa mga misteryosong tanda ng inscription. Ang mga ito, inscription sigils transformed sa sword energy. Ang nagniningning na sword energy. Lumipad palabas kasabay ng indayog ng puting longsword. Lumipad palabas kasabay ng indayog ng puting longsword, pinupunit ang kawalan. Agad na umabot sa Soren ang pag-atake. Sa loob ng tansong kabaong, tahimik na nanunood si James. Alam niya kung gaano kalakas ang 9 voices ni Chaos ay at naunawaan ang lawak ng lakas ni Wyatt. 4,471. Kabanata 4,471 ang pag-unlad ni Wyatt ang nag-udyok sa kanya. Mga kaisipan. Gayunpaman, hindi ko naisip na madyay gising ako sa mga bagay na nangyayari sa ganitong paraan. Wyatt. Nagawa ni Dalibor na maabot ang antas na ito ng kaliwanagan ng napakabilis. Sa kabutihang palad, nabawi ni Soren ang kanyang dating kapangyarihan. Mukhang nag-improve din siya. Ang kanyang kakayahan at kakayahan din. I wonder if Soren will be able to handle Wyatt's attacks. Kung hindi niya kaya makatiis sa unang ilang tono ng 9 Voices of Chaos, ibig sabihin iyon. Ang pagsasakripisyo ko noon para iligtas si Soren ay maaaring isang pagkakamali. Siya nagtapos. Sa sandaling iyon, ang napakalaking puwersa ng sword energy na kasama ng ang kapangyarihan ng 9 Voices of Chaos ay kumalat sa lahat ng direksyon na sumisira. Lahat ng bagay sa landas nito. Mabilis na umatras ang mga magsasaka ng tao. Naririnig ang malakas na huni ng sword energy na papalapit sa kanila. Noon lang, lumitaw ang tansong kabaong sa pagitan ng mga tao at ang papasok na alon ng enerhiya. Matinding kapangyarihan ang nagmula sa kabaong ang sa susunod na sandali at pinigilan ang sword energy na maabot ang mga tao. Kasabay nito, isa pang talam ng sword energy ang tumama kay Soren. Halika sa akin. Isang confident na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Soren. Ang puting search halo na nakapalibot sa kanyang katawan ay tila mas lumaki si Soren. Nakatutok sa pag-optimize ng kanyang katawan, isip, at espiritu. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at pinag-cross ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Isang malaki at puting bola ng liwanag ang nabuo. Habang naghahanda si Soren na ilihis ang pag-atake ni Wyatt. Boom! Isang nakakabinging kalabog ang maririnig habang ang sword energy ay bumagsak sa bola. Nang liwanag na hawak ni Soren. Si Soren ay pinalipad sa himpapawid dahil sa napakalaking puwersa. Ang lalaki ay mabilis na pinamamahalaang maging matatag pagkatapos. Gayunpaman, dugo. Lumabas sa sulok ng kanyang bibig mula nang siya ay nasugatan sa pag-atake. Samantala, naghahanda si Wyatt na ilabas ang third tone ng Chaos 9. Mga boses. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at lipulin muna si Soren. Siya ang pinakamalaking hadlang sa pagsisikap ni Wyatt na lipulin ang human race. Napansin ni Soren na si Wyatt ay bumubuo ng ikatlong sword energy. Napanganga siya. Nag-iisip sa kanyang kalaban para sa isang maikling sandali. Pagkatapos, nawala siya sa kanya. Puwesto. Sa isang iglap, nag-teleport si Soren sa universo ng Dooms. Sa mga susunod pa segundo, Wyatt materialized sa isang lugar na malapit din, pagsubaybay at pagsunod. Ang aura ni Soren. Dahil sila ay nasa sansinukob ng Dooms, walang pagpipilian si Wyatt kundi ang paalang bisa ang kanya. Ikatlong atake. Kung doon niya ilalabas ang third tone, hindi niya maiiwasan. Sirain ang kanyang sariling bayan. Hahaha. Kahit na ang Chaos Sacred Art ay nagbibigay sa iyo ng superior powers, what can posibleng gawin mo para pigilan ako? Sino ang nakabisado sa Blithe Omniscience? Soren. Sabi sa mapanuksong tono. Nagpatuloy ang kanyang iniisip. Gamit ang Blithe Omniscience, maaari akong maging saan man ako. Gusto at umiwas sa halos anumang pag-atake. Habang ang Blithe Omniscience ay isang superior defensive cultivation method, ang Chaos Sacred Art ay nagbibigay sa mga user nito ng hindi kapani-paniwalang malalakas na pag-atake. Lubos na napabuti ni Wyatt Dalibor ang kanyang kapangyarihan. Kahit na naabot ko na ang 9th rank of Omniscience Path, malubha ako.
Nasugatan kung kaharap ko si Wyatt sa isang labanan, lalo na kapag ginagamit niya ang 9 Voices of Chaos. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay pigilan si Wyatt hanggang sa mabuo ang tao. Kumpleto na ang bagong universo ng lahi. Kapag nabuo ang bagong universo, ang Dooms ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago sirain ang ating universo dahil ito ay sirain din ang landas sa langit doon. Soren, masyado ka bang duwag na hindi mo man lang ako labanan ng maayos? Inayos siya ni Wyatt ng malamig na tingin. Nagkibit-balikat lang si Soren. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw at ako ay nagsasanay. Iba't ibang paraan ng paglilinang. Kahit na ang kapangyarihan ko ay hindi kasing destructive. Sa iyo, tiwala ako na iiwasan ko ang lahat ng iyong mga pag-atake. Hanggat nabubuhay ako, gagawin ko na kayang pigilan ka sa pananakit ng ibang tao. 4,472. Kabanata 4,472 ng pinakawalan ni Wyatt ang Second Tone of the Chaos 9 Voices, nagawa niyang basagin ang mga depensa ko. At nasugatan ako. Kung buong lakas man tayong lumaban, baka hindi ko na kaya. Para matalo siya ng lubusan. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Daijin ako. Sa kabutihang palad, nakabisado ko ang Blithe Omniscience. Kailangan ko lang gamitin ang kapangyarihang ito. Ang aking kalamangan at hawakan si Wyatt pababa. Habang pinagkakaabalahan ko siya, ang tao. Dapat na mapahinto ng mga akmin ang paghahanap mula sa mga hukbo ng Doom Race. Sumusulong. Kailangan lang nating magtagal ng 1 buwan. 1 buwan lang ang kailangan para sa ang bagong universo ng human race ay mabubuo. Higit pa rito, kapag ang makalangit na landas ng bagong universo na ito ay nagpakita na, ito rin. Huli na para gawin ng Dooms ang anumang bagay noon. Ang aming prioridad ay upang manatili hanggat kaya namin, ulit ni Soren sa loob. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki 100 metro ang layo. Mula sa pares, si Dolph, ang paghahanap na dating patriarch ng Doom Race, ay nanguna sa 300 daang akmins upang tulungan si Wyatt. Walang nakakaalam kung gaano kalakas si Dolph. Sa panahon ng kanyang paghahari bilang ang Patriarch ng Dooms, bihirang ipakita ni Dolph ang kanyang mga kakayahan at kakayahan noon. Iba pa. Gayunpaman, malamang na mayroon siyang kahanga-hangang cultivation base. Piniling maging patriarka. Sa likod ni Dolph, nakatayo ang 300 akmins na handang makipaglaban. Karamihan sa mga ito, na-recruit ang mga highly skilled cultivator sa Doom's 30,000 epochs ang nakalipas. Unti-unti nilang hinasa ang kanilang sarili sa mga akmin sa paglipas ng mga taon. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Soren nang mapansin niya ang mga lalaki. Pakikitungo, na si Wyatt lamang ay sapat na upang mapanatili siyang abala. Walang paraan siya. Maaaring ibaling ang kanyang atensyon kay Wyatt upang tulungan ang mga taong akmin na lumaban. Ang paghahanap sa backup ng Doom Race sa ngayon. Si James, na nakahiga sa loob ng tansong kabaong, ay may malungkot ding ekspresyon. Ang kanyang mukha nang mamataan si Dolph at ang grupo ng mga akmin. Lolo, halos agad na tinawag ni Carson si Dolph. Nag-teleport ang binata at humarap kay Dolph. Nagkaroon ng isang kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagtataka at tuwa habang nakayuko si Carson at binati si Dolph. Nang may paggalang, bahagyang tumanggo si Dolph. Nakatanggap ako ng utos mula sa Patriarch na panasan natin. Out sa human race sa lahat ng mga gastos. Hindi na natin sila mabibigyan ng pagkakataon. Ang nais din ni Patriarch na pangunahan ko ang ilan sa aming pinakamalakas na tao upang maiwasan ang pagkumpleto ng bagong universo ng human race. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Carson. I feel very reassured now that you have sumali sa laban. Susunod kaming lahat sa utos mo, Lolo. Walang karanasan si Carson sa mga operasyong militar at mga estratehiya sa digmaan. Siya ay higit pa sa handang hayaan si Dolph na manguna sa kanilang puwersa. At the same time, Thea was channeling all of her powers to help with the pagsasanib ng maraming universo sa ika-12 universo. Itinaas niya ang kanyang mga kilay. Sa sandaling naramdaman niya ang presensya ni Dolph at ng kanyang mga akmin.
Ang pagsasanib ay mas tumatagal kaysa sa inaasahan. Higit pa rito, magtatagal ng ilang oras para sa makalangit na landas ng bagong universo. Mabubuo. Si Soren, Jacopo, at ang ating mga kaalyado ay kasalukuyang hindi sapat. Lakas tao upang pigilan ang mga puwersa ng Dooms. Kung mabibigo tayo ngayon, ito na ang katapusan ng human race. Ang lahat ng aming pagsisikap hanggang ngayon. Mauubos. Napaisip si Thea. Anong gagawin natin ngayon? Bulong niya sa mahina at nag-aalalang boses. Wyatt, damaykit ka kay Soren Clayman at abalahin mo siya. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Bilin ni Dolph. Napangiti si Wyatt. Oo, ama. Baka hindi ko agad mapuksa si Soren. Ngunit ang pagpapanatiling abala sa kanya ay hindi isang isyu para sa akin. Matapos suriin ang sitwasyon, nagpasya si Soren sa kanyang plano. Kung pipilitin mong patayin ang lahat ng tao, kailangan ko na lang sirain. Ang paghahanap ng Doom Realm noon. Nag-teleport si Soren sa ibang lokasyon sa paghahanap ng Doom Realm sa susunod. Instant. Pagkatapos, sinimulan niyang tipunin ang kanyang mga kapangyarihan para sa isang mapangwasak na pag-atake. Maliwanag at puting liwanag ang pumulibot sa kanyang katawan. Ang napakalakas na aura na ibinubuga ni. Sinira pa ni Soren ang ilang kalawakan sa malapit. 4,473. Kabanata 4,473 nag-teleport si Wyatt at dumating sa isang lugar sa malapit sa pamamagitan ng pagsunod sa aura ni Soren. Itinaas niya ang kanyang espada at turo sa direksyon ni Soren. Medyo mabilis kang nakaisip ng ideyang ito para pigilan kami. Inaamin ko na hindi ako sapat na malakas para pigilan ka sa pagsira sa ating universo. Gayunpaman, magkakaroon ka ng kakilakilabot na karma kapag ginawa mo yun. Hahaha. Tumawa ng nakakaloko si Soren. Bakit naman ako mag-abala sa karma? Kapag malapit na nating mawala ang sarili nating universo. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Wyatt, wala namang pinagkaiba sa amin kahit ikaw. Sirain ang paghahanap Doom Realm. Maaaring hindi mabilang ang iba pang mga super mundo. Matatagpuan sa buong Greater Realms. Ang aming mga tao ay maaari lamang lumipat sa isang bago. San sinukob. Sa kasamaang palad, walang ganoong lugar para sa human race dahil sa lahat. Hahabulin ka hanggang sa mapuksa. Maya-maya lang, may lumabas na matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong robe sa di kalayuan. Ito ay si Yori Dalibor. Naabot ni Yori ang ranggo ng Kylem Acme at NASA. Ika-9 na yugto ng Omniscience Path. May madilim at nagbabantang aura sa paligid. Siya kahit na tahimik lang siyang nakatayo sa iisang lugar. Nakita rin ni Soren ang isang madilim na figure na lumitaw pagkatapos mismo ni Yori. Ito ay karamihan. Malamang si Zizel Dalibor, ang kasambahay na nagsilbi sa mga henerasyon ng paghahanap sa mga patriarch ng Doom Race. Biglang nagsimula ang isang malaking bitek sa puwang sa likod ng mag-asawa. Isang lalaki, humakbang sa lamat at tumabi kina Yori at Zizel. Si Hira iyon. Dalibor, ang Grand Patriarch ng Search Doom Race. Noon, ginawa kong peke ang aking kamatayan para sa isang maliwanag at maluwalhating kinabukasan para sa atin. Mga tao, tama ang ginawa ko. Matapos makita kung ano ang nangyari sa ngayon, tiyak na si Yori. Hawak ang susi sa pagbabago ng kapalaran ng Dooms. Ang Doom Race ay naging mas makapangyarihan at maimpluwensya dahil sa kanya. Bilang karagdagan, sina Yori at Wyatt ay lumago upang maging superior cultivators. Ano pa, ang Dooms ay nakikinabang din sa dumaraming swerte ng mga ibang lahi. Ang ating Providence ay ang pinakamalaking ito kailanman. May naabsorb ako ng mga ito at ginamit ito upang pagalingin ang aking mga sugat. Ngayon, nakarating na rin ako sa Kylem Acme. Rango, napaisip si Hira. Lumapit silang tatlo kay Soren. Isang mapang-akit na ngiti ang sumilay. Ang mukha ni Yori. Soren, akala mo ba talaga kaya mong sirain ang paghahanap ng Doom Realm gamit ang iyong kapangyarihan lamang? Hindi ka rin ba nag-iisip mataas sa sarili mo? Napakunot ang noo ni Soren ng malalim na pagkunot ng noo habang isa-isang tiningnan ang mga kalaban. Si Hira at Yori. Kylem Acmins din kayong dalawa, ha?
Soren. Sabi sa malalim na boses. Pinilit ni Soren na tumaas ang kanyang sentido. Si Yori at ang iba ay nagmamasid lang. Malapit na si Soren. Sinisikap nilang maiwasan ang pagsisimula ng away sa loob ng perimeter ng paghahanap Doom Universe. Ang labanan sa pagitan ng mga magsasaka sa kanilang hanay ay tiyak na magdudulot ng matinding pinsala sa Doom Universe at ang kanilang Providence. Sinusubukan nilang panghinaan ng loob at pigilan si Soren sa pag-atake sa kanilang tinubuang bayan. Sa paggawa nito, gagawin ng Dooms. Sa huli ay may mas magandang pagkakataong manalo sa labanang ito. Thea, ang Dooms ay may napakaraming bihasang manlalaban sa kanilang panig. Yori at parehong naabot ni Hira ang Kylum Acme rank. Maging si Zizel Dalibor, ang isa na nakipaglaban kay James sa labanang iyon sa Cloud Realm, ay narito rin. Mukhang napakaliit ng pagkakataon ng ating mga tao na manalo sa digmaang ito. Ang kaya ko lang. Ngayon ay pigilin ang iilan sa kanila sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan ang mga lalaking ito. Pumasa kahit na ang ibig sabihin ay kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Pagkatapos, ipinadala ni Soren ang kanyang boses kay Thea gamit ang kanyang kapangyarihan. Pakiramdam ni Thea ay nadudurog ang kanyang puso habang nakikinig sa mga sinabi ni Soren. Gayunpaman, siya ay mabilis. Nagpa siya sa kanyang susunod na aksyon. Nagpadala si Thea ng mensahe sa lahat ng sansinukob. Bago siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Zen. Mga kapwa ko kasama, kasalukuyan nating kinakaharap ang pinakamalaking banta sa kaligtasan ng lahi ng tao. Kung mabibigo tayong pigilan ng Dooms, ang lahat ng ating universo nawasak. Ang ating mga tao ay lubos na mapapawi. Sasalakayin na ng ating mga kaaway ang ating mga tahanan at mga tao ngayon. Dapat tayong tumayo. Tumayo at lumaban ng sabay-sabay. Kaya, hindi alintana kung sino ka man, dalhin ang iyong mga armas. At maghanda para sa labanan. Karamihan sa mga magsasaka sa loob at sa itaas ng Kylum. Naramdaman ng ranggo ng Ancestral God ang pagsalakay sa sandaling nabuo ito. Nilabag. Matapos marinig ang anunsyo ni Thea, hindi mabilang na mga magsasaka. Armado ang kanilang mga sarili at nag-teleport sa gilid ng chaos. Maghanda para sa labanan. Mabangis silang umawit. 4,474. Kabanata 4,474 Ang lahi ng tao ay higit pa prolific kumpara sa ibang lahi. Habang ang isang makapangyarihang magsasaka mula sa ibang lahi ay nangangailangan ng hanggang daan-daang libo-libong mga panahon upang magsilang ng kabataan, ang karaniwang tao ay maaaring manganak ng isang sanggol sa loob ng isang taon. Gayunpaman, hindi tulad ng iba pang mga lahi, lahat ng mga bagong panganak na tao ay ipinanganak ng walang anumang base ng paglilinang. Sa kabila noon, ang human race ay nakagawa ng maraming talented at mga bihasang magsasaka sa kanilang mga tao sa pamamagitan ng mga taon ng pagsasanay at paggabay. Sa makatuwid, humiga sila at naghanda para sa pagbuo ng kanilang bagong universo. Nag-iipon din sila ng mga cultivator na kahit papaano ay mga Kylum Acmens. Mga nakaraang taon. Matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Thea, naramdaman ng mga taong magsasaka na ito. Napipintong panganib na malapit nang mangyari sa kanilang mga tao. Lahat sila iniwan ang kanilang mga tahanan na may hawak na mga sandata. Dumating sila sa gilid ng chaos. Nakapalibot sa kanilang universo. Tapos, magkatabi sila, nag-form ng tao. Barikada laban sa paghahanap sa mga hukbo ng Doom Race. Si Jacopo at ang iba ay may malungkot na mga mukha. Desperado sila. Sana hindi magiging ganito ang mga pangyayari. Sa isang digmaang kinasasangkutan ng marami. Acmens, ang mga tao cultivators ay hindi tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanilang mga kalaban. Nakalulungkot, ito ang kanilang huling paraan. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, kailangan ng mga tao gamitin ang lahat ng paraan na posible upang palayasin ang mga hukbo at akmin mula sa ang paghahanap Doom Race. Bagamat si James ay nakulong sa loob ng tansong kabaong, siya ay nagbabantay. Soren. Maaari niyang sabihin na si Soren ay na-corner ng ilang outstanding
Mga magsasaka sa Doom Realm. Nakilala pa ni James ang kay Yori at Hira. Aura at napagtanto na nakapasok na sila sa Kylem Acme rank. Atake. Malakas na deklara ni Dolph. Nang matanggap ang kanyang utos, ang 300 Acmins ay pumasok sa battle formation. Kaagad. Lahat sila ay nakatayo sa isang linya na nakaharap sa mga taong nagsasaka. Nakatutok ang kanilang mga armas. Sa likod ng mga Acmin, ang paghahanap sa mga tropa ni Doom Race. Handang salakayin din ang kanilang mga kaaway. Biglang gumalaw ang tansong kabaong habang lumilipad ito patungo sa pagitan ng dalawa. Hukbo sa isang mataas na bilis. Nang huminto ito sa isang lugar sa harap. Ang paghahanap sa mga tropa ni Doom Race, isang napakatinding aura ang pinakawalan. Ang kabaong agad. Kasabay nito, nakikita ng lahat na ang kabaong ay kumikinang sa isang madilim, mahiwagang liwanag. Sa kabilang banda, si Soren ay napapaligiran pa rin ni Wyatt at ng iba pa sa Doom Realm. Maaari siyang makatakas kahit kailan niya gusto mula sa mga lalaking iyon sa pamamagitan ng paggamit ang Blithe Omniscience at tumungo sa kung saan ang iba pang mga cultivator ng tao ay upang tulungan sila. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon dahil susunod ang mga walang katulad na powerhouse na ito. Siya sa larangan ng digmaan. Iyon naman ay magpapalala lamang sa kanila. Tao dahil kulang sila sa lakas ng tao. Nang mapansin niya ang nangyayari sa larangan ng digmaan, hindi magawa ni Soren. Hindi ako magtaka, ano nga ba ang tansong kabaong? Bakit ito nakakatulong sa lahi ng tao? Bukod doon, naglalabas ito ng napakalakas na aura sa sandali. Sana ay sapat na ang lakas para itigil ang paghahanap sa mga tropa ng Doom Race. Ang iba pang mga magsasaka ng tao ay parehong namangha at nalilito habang sila pinagmamasdan ng kabaong. Winnie, ano sa tingin mo ang nasa loob ng kabaong? Bakit ito nakakatulong sa atin laban? Ang Dooms. Nakatitig si Noel sa kabaong na may pagtataka sa mga mata. Umiling si Winnie. Hindi ko pa naririnig ang copper coffin na ito dati, pero ito. Siguradong may napakalakas na aura. Malamang may alam si nanay tungkol dito, sabi ni Jacopo. Habang ang mga taong magsasaka ay lahat ay nakatingin sa kabaong, natanggap nila. Isa pang voice transmission mula kay Thea. Lahat, natatakot ako na hindi ko alam. Kahit ano tungkol sa kabaong na ito. Wala akong narinig o nabasa tungkol dito sa alinman sa atin. Mga sinaunang talaan. Sa kanyang mga taon ng kaalaman at karanasan, alam ni Dolph kung ano ang kamatayan. Copper coffin noon. Wala siyang ideya kung ano ang nasa loob nito. Gayunpaman, maayos naman siya. Mulat sa napakalaking kapangyarihan na taglay nito. Humakbang si Dolph at yumuko. Pasensya na po, sir. Maaari ko bang hilingin sa iyo? Pag-unawa na huwag makialam sa labanan sa pagitan ng aking mga tao at ng tao. Lahi. Hindi makapagsalita si James sa iba sa labas dahil tila naghihigpit ang kabaong kakayahan na iyon. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng maraming inscription. Sa labas ng kabaong. Ang mga inscription ay natipon sa isang linya bago. Ang paghahanap sa mga tropa ni Doom Race at kalaunan ay nakabuo ng matatag na hadlang para harangin kanilang landas. 4,475. Kabanata 4,475 hindi nagawa ni James makipag-usap mula sa loob ng kabaong dahil tila hindi niya madaig ang mga paghihigpit ng kabaong sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Kakaiba, kaya niya nagpapakawala pa rin ang kanyang kapangyarihan mula sa loob. Naguguluhan siya sa kanyang agos sitwasyon. Pagkatapos, may naisip siyang ideya. James conjured ilang inscription sigil spelling. Nilabas ang kanyang pangalan at tinangka silang palabasan sa kabaong upang sabihin sa mga tao kung sino siya. Gayunpaman, napansin ni James ang mga tanda ng inscription na nawala sa loob. Ilang segundo nang dumaan sila sa takip ng kabaong. Kaya, bawal akong gumamit ng mga inscription para ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Napaisip si James. Bakit eksaktong may naglagay sa akin sa tansong kabaong na ito? Napapagod si James. Buntong hininga. Pagkatapos noon, sinubukan ni James na ipatawag ang Elysian inscription na nagmula sa ang 12 universo.
Karamihan sa mga magsasaka ng tao ay marunong magbasa at unawain ang Elysian inscription. Gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan ang human race, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo. Sarili ko. Ang mga inscription ay hindi nawala sa oras na ito, at medyo maraming tao. Ang mga magsasaka ay nakapag-decipher at nakabasa ng Elysian inscription. Ang Elysian inscription mula sa ika-12 universo. Tao ba ang nasa loob ng tansong kabaong na iyon? Sila ba ay mula sa ika-12 universe? Ang mga taong magsasaka ay mainit na nag-usap sa kanilang sarili habang sila ay nag-aaral. Ang inskripsyon ng Elysian na inilabas mula sa kabaong na tanso. Ang mga mula sa ang ika-12 universo ay lalo na nabighani. Nakagawa na ba tayo o nagkaroon ng tansong kabaong na tulad nito sa 12th universe? Hindi. Ang tansong kabaong na ito ay unang nasal ayan sa labas ng sealed realm. Ito, nagmula sa greater realms. Sino ang nasa loob ng kabaong? Bakit hindi nila sabihin sa amin kung sino talaga sila? Habang sinusubukan ng mga taong magsasaka na alamin kung ano ang nasa loob ng kabaong, tinitigan ni Dolph ang harang na nabuo ng mga inscription sigils na may mabato. Titig. Siya ay tumawag sa isang bakal na boses, kung gayon, hindi na ako magpipigil pa. Dahan-daang itinaas ni Dolph ang palad at nagpatawag ng itim na rapier. Kumapit siya sa mahigpit ang hawak at nag-teleport sa susunod na sandali. Sa isang iglap, muli siyang nagpakita. Sa harap mismo ng tansong kabaong. Ikinumpas ni Dolph ang kanyang braso at itinusok ang rapier sa direksyon ng kabaong. Gaya ng ginawa niya. Kaya, maraming bolts ng Chaos Lightning ang bumagsak mula sa langit patungo sa kabaong. Ang bawat kidlat ay sapat na malakas upang pumatay ng isang Terra-Akmin. Nanatiling kalmado si James kahit sa harap ng ganoong kahanga-hangang pag-atake. Siya. Nagpakawala ng napakaraming aura niya. Tumagos ito sa takip ng kabaong at dahan-daang nabuo ang isang kulay abo, anino sa labas ng kabaong. Ang silweta ay nakatayo sa harap ng tansong kabaong. Sapat na katakataka, ang figure. Tila malabong nakangiti habang nakatitig kay Dolph. Itinaas ng figure ang mga braso nito at pinakawalan ng kapangyarihan ng Greater Paths. Sa ilang segundo, tinawag nito ang Chaos Path at Chaos Power. Ang mga ito, na-neutralize ng mga kapangyarihan ang pag-atake ng Chaos Lightning ni Dolph ng halos kaagad. Ang madilim na figure ay lumitaw sa tabi ni Dolph sa isang nakababahalang bilis. Tapos, hinagis nito. Dalawang malalakas na suntok sa lalaki, dinasarmahan siya at pinalipad siya. Pagkatapos, ang figure ay umatras sa kabaong. Ang Chaos Power. Ito ang Blithe Omniscience. Naririnig ang hingal ng pagkagulat sa mga miyembro ng ang paghahanap Doom Race. 4,476. Kabanata 4,476 na nakita nilang lahat kung paano ang tanso. Kabaong ay conjured ang anino silhouette. Hindi lamang matagumpay na na-block ng figure ang mga pag-atake ni Dolph, ito rin. Pinakawala ng Chaos Power, ang signature power ng Doom Race. Bilang karagdagan, ito, kahit na ginamit ang Blithe Omniscience, ang human race's pambihirang sining ng paglilinang. Kailangang tuparin ng isa ang mahigpit na mga kinakailangan upang matutunan ang Blithe Omniscience. Una, dapat naabot na ng magsasaka kahit man lang ang ikawalong yugto ng Omniscience Path para maging kwalipikado. Pangalawa, kailangan nila nagtataglay ng mahusay na katatagan ng kaisipan. Paano ito posible? Nasa state of shock si Yori. Si Wyatt lang ang tao mula sa Dooms na maaaring gumamit ng Chaos Power sa kumpletong anyo nito. Bakit ginagawa? Marunong din ang tao sa kabaong na tanso kung paano humawak nito. Pwede bang? Agad na naalala ni Yori si James Caden, ang taong naglilinang. Ginaya ni Wyatt. Imposible yan. Dahan-daang umiling si Yori. Ang taong iyon ay nagsakripisyo ng kanyang sarili. Sa panahon ng labanan sa Cloud Realm. Ang tanging natitira sa kanya ay kanyang mga buto. Niwala kaming matukoy na pahiwatig ng buhay mula sa mga butong iyon. Hindi niya kaya nakaligtas kanyan. Bakas sa mukha ni Soren ang pagtataka.
Team ang tanging nakakaalam kung paano linangin ang Blythe Omniscience. Ang taong tinuruan ko ng paraan ng paglilinang ay si James. Kahit siya ay hindi pa ganap na nakabisado ang Blythe Omniscience noong huli ko siyang nakita. Gayunpaman, ang silhouette na iyon ay nagsagawa ng Blythe Omniscience ngayon lamang. Ano? Eksaktong ngayon ko lang nakita. Pagtataka ni Soren. Siya ba talaga iyon? Bulong ni Soren sa nanginginig na boses. Ito ay malapit sa imposible para sa sinuman na mabuhay pagkatapos na pumili. Isakripisyo ang kanilang mga sarili tulad ng ginawa ni James. Siya na ba talaga? Bulong ni Thea sa sarili matapos mapanood ang 12. Ang sitwasyon ng universe mula sa malayo. Sa kabilang banda, nagtamo ng matinding pinsala si Dolph matapos salakayin ng mga madilim na figure. Nagkalat ang mga pinong bitek mula sa lugar kung saan siya sinuntok, at unti-unti nilang narating ang ibang parte ng katawan niya. Mabilis na itinuon ni Dolph ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang pagkalat ng mga bitek. Gayunpaman, hindi niya maiwasang bahagyang manginig sa lakas ng anino. Kaka-rating ko lang sa quasi-Kylum Acme rank. Gayunpaman, nagawa nitong pigilan ako. Isang hit lang. Ang tao sa loob ng copper coffin ay dapat isang Kylum Acme. Dolph theorized. Noon lang, maraming inscription ang lumitaw sa labas ng kabaong. Ang mga inscription na ito, lumipat patungo sa mga tropa ng Doom Race at dahan-daang bumuo ng isang salita sa archaic script. Mamatay. Habang ang salita ay lumulutang sa hangin sa itaas nila, hindi magawa ng mga sundalo ng Dooms. Tumulong ngunit nakaramdam ng banta. Alam na alam nila na hindi sila tugma. Ang pagiging nasa loob ng kabaong matapos masaksihan kung paano nito pinabagsak ang kanilang pinuno. Dolph. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga logro ay nagbago pabor sa human race bilang ang nagawang pigilan ng tansong kabaong ang pagsulong ng mga hukbo ng Doom Race. Kasabay nito, binabantayan pa rin ni Yori at ng iba pa si Soren sa loob kanilang universo. Wyatt, sa tingin mo kaya mong talunin ang nilalang sa loob ng tansong kabaong? Yori. Nagtanong. Si Wyatt ay lubos na panatag sa kanyang lakas at kakayahan. Team positive kaya kung talunin o kahit patayin ang nilalang sa loob ng kabaong na iyon. Sige. Yori instructed, susubaybayan namin si Soren. Dapat mong sirain ang kabaong. At alamin kung ano ang nasa loob nito. Patayin ang nilalang sa loob. Kapag nawala ang bagay na iyon, magiging tayo. Kayang lipulin ang mga tao. Naiintindihan. Isang crack ang nabuo kaagad sa tabi ni Wyatt. Pagkatapos, humakbang siya sa pumutok at nawala sa paningin. 4,477. Kabanata 4,477 sa sandaling ginamit ni Wyatt ang space daan upang maglakbay sa kalawakan, nawala rin si Soren sa kanyang kinalalagyan. Siya, lumitaw sa tabi mismo ng tansong kabaong bago si Wyatt. Hindi kailanman magagawa ni Wyatt outspeed Soren dahil ang huli ay maaaring gumamit ng Blythe Omniscience. Ikaw ba yan, James? Tanong ni Soren. Naririnig ni James ang boses ni Soren na nagmumula sa labas ng kabaong. Gayunpaman, siya, hindi masabi kay Soren ang kanyang pagkakakilanlan dahil pinigilan siya ng kabaong na gawin iyon. Hindi nagtagal, lumitaw si Wyatt sa isang lugar malapit sa kanila. Yori, Hira, at sunod-sunod din ang pagkakamaterial ni Zizo sa malayo. Maingat na lumipat ang grupo patungo kay Soren at pinalibutan siya muli. Nagsalubong ang kilay ni Soren. Hindi ako papayag na pumunta dito si Yori at ang grupo niya. Kahit na medyo marami. Distansya sa pagitan ng kung nasaan tayo ngayon at ng mga sansinukob ng tao, isang labanan. Sa pagitan ng mga cultivator ng Kylum Acme rank ay tiyak na makakaapekto sa ating mga universo. Nakangisi si Soren. Dapat sabay na lang natin siyang atakihin. Maaari nating sirain ang bago ng human race. Universe in one shot din, mungkahi ni Yori. Hindi ako sigurado kung ikaw ba talaga James, pero aalis ako sa lugar na ito. Ikaw. Pupunta ako sa paghahanap ng Doom Realm. Nag-teleport si Soren at nawala kaagad pagkatapos sabihin iyon. Ang tanging bagay na magagawa ko ngayon ay akitin ang kasing dami ng mga nagsasaka ng Dooms. Ako.
Wala akong choice kundi ipagkatiwala ang laban kay Wyatt Dalibor sa nilalang. Sa loob ng kabaong. Gayunpaman, iyon ba ang tamang gawin? Kahit ako nahihirapan. Makatiis sa mga pag-atake ni Wyatt. Matatalo ba ang nasa loob ng kabaong? Wyatt. Nag-aalalang tanong ni Soren. Inactivate muli ni Yuri at ng iba ang space path para ituloy si Soren. Wyatt. Ang tanging nanatili sa harap ng tansong kabaong. Lumingon ang lalaki. Ang kanyang tingin kay Dolph. Pare, okay ka lang ba? Pinunasan ni Dolph ang ilang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ako lang. May minor injuries. Walang dapat ipag-alala. Itatago ko ang bagay na ito. Dapat mong pamunuan ang aming mga tauhan at salakayin ang mga tao. Kami. Hindi dapat hayaan ang mga tao na pagsamahin ang kanilang mga universo, sagot ni Wyatt. Sige. Tumango si Dolph. Kasabay nito, naghanda sina Winnie, Zane, at iba pa para sa labanan sa frontline ng hukbo ng tao. Lahat sila ay maingat na naghihintay sa susunod ni Dolph. Gumalaw. Tungkol naman kay James, hindi niya maiwasang magsisi na hindi naalis si Wyatt kung kailan. Nagkaroon siya ng pagkakataon sa nakaraan. Nagkaroon ako ng hinala na si Wyatt ay lalago upang maging isang malakas na kalaban. Balang araw, sa kasamaang palad, hindi ko siya mapatay noon dahil makakaapekto ito sa ang pagkakaroon ng human race. Napaisip si James. Inactivate ni James ang omniscience path sa susunod na sandali. Nararamdaman niya ang kanya. Tumataas ang pulso nang pumasok siya sa 9th rank of omniscience path. Yung aura niya, sumikat. Ang kanyang napakalaking enerhiya ay umapaw mula sa kabaong at nabuo. Muli ang anino na figure. Ang figure ay nakatayo sa harap ng kabaong. Walang makapagsasabi ng kasarian o edad nito mula noon. Wala itong mga tampok na pagtukoy. Gayunpaman, mararamdaman ng lahat ang labis na kapangyarihan. Aura nito. What the hell? Ungol ni Wyatt sa nagngangalit na mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod sa figure. Sa isang iglap, marami. Ang mga espada ay nabuo sa kalangitan na may mga kapangyarihan ng greater paths. Lahat ng ang mga espadang iyon ay lumipad patungo sa figure at tansong kabaong. Itinaas ng figure ang mga braso nito at bumuo ng hindi mabilang na mga inscription ng sabay-sabay. Ang mga inscription ay mabilis na nagtipon sa paligid ng figure at ng kabaong upang bumuo ng A. Protection na hadlang. Maririnig ang malalakas na pagsabog habang ang mga espada ay bumagsak sa harang. Pagkatapos ng isa pa, sa kalaunan, malapit nang masira ang harang ni James. Bagamat natutunan ni James ang primal mantra at gumamit ng mga sinaunang inscription. Para sa hadlang, ang mga inscription ay hindi sapat na malakas upang hawakan laban kay Wyatt. Pag-atake dahil si James ay nasa quasi-boundless rank lamang. Nang masira ang harang, nawala ang maitim na figure sa kanyang kinatatayuan. Naglakbay ito sa buong kalawakan patungo sa natitirang mga espada at agad na nawasak ang mga ito kasama nito. Kapangyarihan. Sa sandaling mawala ang mga espada, ang kabaong ay biglang lumipad patungo kay Wyatt. Bilis. 4,478. Kabanata 4,478 ang tansong kabaong ay isang nakamamatay. At hindi masisira na sandata sa sarili. Inabot ng isang panahon ang totoong anyo ni Zizzle upang matapos. Ginagawa ito. Higit pa rito, si Zizzle ay isang makapangyarihan at mahuhusay na powerhouse. Na ang cultivation rank ay nanatiling misteryo sa iba. Habang ang tansong kabaong ay bumaril patungo kay Wyatt. Nawasak ang puwersa ng kilusan. Ang espasyo sa daraanan nito. Hindi natakot si Wyatt sa lakas na ipinakita ni ang nilalang sa loob ng kabaong. Itinaas niya ang kanyang espada at naghanda para sawayin ang singil sa kabaong. Nang makarating sa kanya ang kabaong, inilipat ni Wyatt ang kanyang kapangyarihan sa kanyang espada at pinasabog ng buong lakas ang kabaong. Sa parehong oras, isang napakalawak na enerhiya radiated mula sa tansong kabaong. Sa gulat ni Wyatt, nalaman niyang hindi niya kaya ilihis o itaboy ang kabaong. Parehong si Wyatt at ang tansong kabaong ay pinalipad ng ilang daang metro. Malayo sa isa't isa sa magkasalungat na direksyon sa pagtama.
Noon lang, inutusan ni Dolph ang kanyang mga tauhan na salakayin ang mga powerhouse ng tao. Bilang siya ay pinatatag ang tansong kabaong, nakita ni James ang paghahanap sa Doom Race. Sumugod ang mga tropa patungo sa Jacopo at ang iba pa na may iba't ibang armas sa kanilang mga kamay. Ang tansong kabaong ay naglaho sa orihinal nitong posisyon at nagkatotoo noon. Ang hukbo sa susunod na sandali. Nakita ng ilihis o itaboy ang kabaong. Parehong si Wyatt at ang tansong kabaong ay pinalipad ng ilang daang metro. Malayo sa isa't isa sa magkasalungat na direksyon sa pagtama. Noon lang, inutusan ni Dolph ang kanyang mga tauhan na salakayin ang mga powerhouse ng tao. Bilang siya ay pinatatag ang tansong kabaong, nakita ni James ang paghahanap sa Doom Race. Sumugod ang mga tropa patungo sa Jacopo at ang iba pa na may iba't ibang armas sa kanilang mga kamay. Ang tansong kabaong ay naglaho sa orihinal nitong posisyon at nagkatotoo noon. Ang hukbo sa susunod na sandali. Nakita ng Dooms ang kabaong na kumikinang na may tanso. Liwanag. Pagkatapos, naglabas ang kabaong ng napakalaking alon ng enerhiya sa direksyon ng ang paghahanap sa mga hukbo ng Doom Race. Ang alon ng enerhiya ay bumagsak sa kanilang mga sundalo. At inalis ang halos lahat ng may mababang antas ng paglilinang. Sa isang bagay ng ilang segundo, ang Dooms ay nawala ang karamihan sa kanilang puwersang militar. Gayunpaman, ang mga Akmin na kasama ni Dolph ay nanatili habang sila ay nagdusa ng kaunti hanggang sa wala. Mga pinsala mula sa pag-atake ni James. Ang mga Akmin na ito ay patuloy na sumulong patungo sa mga magsasaka ng tao. Biglang nagmaterialize ang malaanino na figure ni James bago ang Akmins. Itinaas nito ang magkabilang braso at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, tinulak ang 300. Akmins pabalik halos kaagad. Sapat na ang malakas na welga na iyon. Upang harapin ang matinding pinsala sa mga Akmin at ay immobilize sila kaagad. Damn it! Pulang-pula ang mukha ni Wyatt sa galit. Habang hinihigpitan niya ang hawak sa espada. Hawakan, tila nanginginig ng mas matindi ang talam ng kanyang espada. Napapikit si James nang mapansin ang pagbabago ng aura ni Wyatt. Siya agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itulak at ipadala ang lahat ng kapangyarihan ng tao pabalik sa perimeter ng sansinukob ng tao. Sa sandaling matapos niyang ipadala ang huling tao sa ligtas na lugar, nagawa na ni James. Pakiramdam ang isang napakalaking sword energy na sinamahan ng isang nagbabantang sound wave. Papalapit sa kanya. Napakalakas ng pag-atake ni Wyatt kaya nawasak nito ang magulo ang paligid habang naglalakbay ito patungo sa target nito. Sa puntong iyon, ang kulay abong figure ay bumuo ng isang espada sa kamay nito. Sinubukan nitong kontrahin ang pag-atake gamit ang first tone of the Chaos 9 Voices, ang parehong pag-atake na ginamit ni Wyatt. Maaaring naabot lang ni James ang quasi-boundless rank. Gayunpaman, ang Copper Coffin ay patuloy na sumisipsip ng mga kapangyarihan mula sa paligid nito para sa nakalipas na 30,000 epoch. Ang akumulasyon ng enerhiya ay nakinabang ng husto kay James. Bagaman ang kanyang ranggo sa paglilinang ay hindi kumpara sa kay Wyatt, si James. Gayunpaman ay maaaring gumamit ng napakalaking dami ng kapangyarihan. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang maririnig habang ang dalawang magkatulad na pag-atake ay nakipag-ugnayan. Sa isang iglap, maraming bitik ang nagsimulang mabuo sa espasyo sa kanilang paligid. Nagsimulang kumalat ang mga bitik patungo sa sansinukob ng tao. Nang makita nila iyon ay mabilis na ginamit ni Thea ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga bitik. Maabot at masira ang kanilang universo. Sa kabilang banda, tumigas ang mga ekspresyon ni Yori at Hira matapos makasaksi. Ang pagpapalitan sa pagitan ni Wyatt at ng tansong kabaong. Ang magkabilang panig ay medyo pantay na tugma. Si James Caden ba talaga ang nasa loob ng kabaong na iyon? Sabi ni Yori. Nagngangalit ng ngipin. Ito ay lubos na posible. Patuloy ni Hira, binigyan ko siya ng kopya ng Chaos Sacred. Si Art noong ginaya niya si Wyatt. Alam ng dalawang lalaki kung sino ang hawak. Sa loob ng kabaong nang makita nilang pinakawalan ng figure ang unang tono ng siyam na boses ng Chaos.
Gayunpaman, hindi nila maisip kung paano siya dinala. Nabuhay muli pagkatapos na isakripisyo ang kanyang sarili. 30,000 epochs ang nakalipas. 4,479. Kabanata 4,479. Na gayunpaman, naalala nila ang una. Nakita din ang copper coffin sa mga panahong iyon. Ito ay imposible. Nakatitig si Wyatt sa kabaong na may malamig na tingin. He sighed silently. Hindi lang ang bagay sa loob ng kabaong iyon ang marunong gamitin ang 9 voices of chaos, ngunit magagamit din ito ang Blithe Omniscience. Si James Caden ba talaga ang nasa loob? Carson, salakayin mo ang kabaong ngayon. Malakas na tawag ni Wyatt. Ha? Ano? Tinawag niya lang pangalan ko. Natigilan si Carson. Nagtataka siya kung bakit inutusan siya ng kanyang ama na atakihin ang kabaong. Si Wyatt mismo ay hindi kayang kontrahin ang mga pag-atake nito, kaya saan iiwan si Carson? Sa kabila ng maraming tanong niya, hindi nang ahas si Carson na suwayin ang tanong ng kanyang ama. Mga order. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan, itinaas ang kanyang espada, at sumugod patungo sa tanso. Kabaong. Nag-teleport si Carson sa harap ng kabaong sa susunod na sandali. Pagkatapos, umindayog siya. Ang kanyang espada sa kabaong ng buong lakas. Nanatili lang si James habang pinagmamasdan si Carson na papalapit sa kanya. Bagaman, ang ina ni Carson ay hindi mula sa human race, isinasaalang-alang pa rin ni James. Carson ang kanyang sariling laman at dugo. May malakas na kalabog nang tumama ang espada ni Carson sa takip. Sa kasamaang palad, siya ay hindi sapat ang lakas upang magdulot ng anumang pinsala sa kabaong. Umaasa ako na baka mahimalang masira ni Carson ang kabaong na ito at palayain ako. Kung wala itong kabaong na sumasakal sa aking kapangyarihan, mas mailalabas ko ang aking kapangyarihan. Kapangyarihan din. Napaisip si James. Lalong naging sigurado si Wyatt na si James ang nasa loob ng kabaong nang ito. Nanatiling tulog sa panahon ng pag-atake ni Carson. Anak ka naman. Nabuhay ka kahit pagkatapos mong isakripisyo ang sarili mo niyan. Paraan. Kung ganoon, ako na mismo ang magwawakas sa iyo ngayon. Tapos, galit na sumigaw si Wyatt kay Carson, ikaw. Umalis ka na dyan ngayon din. Lubhang nalito si Carson sa pagbabago ng mga order. Gayunpaman, nagmamadali siya. Nag-teleport pabalik sa gilid ng larangan ng digmaan kung saan naroon ang Dooms. Itinaas ni Wyatt ang kanyang espada, at ang sandata ay nagsimulang lumiwanag na may nakabulag, puti. Liwanag. Pagkatapos, pinasabog niya ang pangalawa at ikatlong tono ng 9 voices ni Chaos. Sunod-sunod na direksyon ng kabaong. Isang nakakatakot na malakas na tunog ang umalangaw sa chaotic void sa kanilang paligid. Habang nabuo ni Wyatt ang dalawang wave ng sonic sword energy. Kahit sanay. Maaaring makita ng mga magsasaka mula sa malayo ang sukat at laki ng mga pag-atake ni Wyatt. Karamihan sa kanila ay parehong nagulat at namangha sa mga Wildef kakayahan. Bilang tugon, pinakawalan din ng malaanino na figure ang pangalawa at pangatlo. Sunod-sunod na tono ng 9 voices ni Chaos. Bilang pangatlong atake mula sa dalawa. Magkabilang panig ay bumagsak sa isa't isa, ang napakalawak na aftershock ay tumama sa madilim na figure. At itinaboy ito. Si James ay umubo ng dugo nang makita ang figure. Nawasak. Ang napakalaking enerhiya na iyon ay nagpa-atras din kay Wyatt. Sa oras na siya ay naging matatag. Sa kanyang sarili, si Wyatt ay mapatla ang mukha at magulo. Sa kabilang banda, si James ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hanggang sa third tone ng 9 voices of chaos lang ang pinagkadalubhasaan ko. Paano gawin? Pinipigilan ko ang mga kasunod na pag-atake ni Wyatt kung pipiliin niyang gamitin ang iba pang 6 na tono. Dapat akong pumasok sa susunod na ranggo ng paglilinang ngayon. Ganap kong pinagkadalubhasaan ang quasi Boundless Supreme Path rank, at makapasok na ako sa totoong Acme rank. Sa pamamagitan ng sa paggawa niyan, makakakuha ako ng higit na kapangyarihan at maiiwasan ang mga pag-atake ni Wyatt. James. Pagtatapos sa loob. I guess the time has come, bulong ni James sa sarili. 4,480.
Kabanata 4480. Si Wyatt ay may madilim at masasamang loob. Tumingin sa kanyang mga mata habang nakatitig sa tansong kabaong. Sa aking lakas at cultivation rank, tiwala ako na walang sinuman sa kabila. Kakayanin ng Greater Realms ang mga pag-atake ko, lalo na kapag ginamit ko ang 9 voices ng Chaos. Maging si Soren Clayman na umabot sa 9th rank ng halos hindi napigilan ng Omniscience Path ang mga atake ko kanina. Gayunpaman, ang tanso na iyon. Nakatiis na ang kabaong ng 3 atake ko ngayon. Bukod dyan, hindi ko pa na-confirm kung sino ang nasa loob ng kabaong. Walang definitive signs na magpapatunay na ang tao sa loob ay si James Caden pa. Wyatt, naisip. Tingnan natin kung makukuha mo ang 4th tone ko. Itinutok ni Wyatt ang kanyang espada sa kabaong at nagsimulang mag-ipon ng kanyang lakas para sa susunod na pag-atake. Nang marinig ang sinabi ni Wyatt, napakunot ang noo ni James. Siya ay nagkaroon ng malalim na pag-aalala tungkol sa kung paano umuunlad ang mga bagay sa sandaling ito. Kahit na tayo ay teknikal na matatagpuan bilyon-bilyong light years ang layo mula sa sansinukob ng tao, ang laki ng pagkawasak at pinsala na magagawa ng ating labanan. Dahilan sa mga nakapalibot na universo ay hindi maisip. Sigurado ako na kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban dito, magdurusa din ang sansinukob ng tao. Mula sa resulta ng labanan. At saka, ayokong matakpan ang proseso ng pagbuo ng ang bagong universo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para dalhin ang laban na ito sa isa pa lokasyon. Napaisip si James. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya si James sa kanyang susunod na hakbang. Nag-teleport siya ng buong kabaong sa isang tahimik at nakabukod na lugar ng chaotic void kung saan naroon. Wala kahit isang universo ang nakikita. Halos ganap na nakabisado ni Wyatt ang space path pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay. At pagsasanay. Bagamat hindi niya kayang pantayan si James in terms of teleportation. Bilis, madali pa rin siyang matunten ni Wyatt. Lumitaw si Wyatt sa ilang sandali matapos dumating ang kabaong sa bagong lokasyon. Nagpahayag ang lalaki sa isang bakal na boses, "Alam kong nandoon ka, James Caden. Gagawin ko. Patayin muna kita. Pagkatapos, ako ay magpapatuloy at sisirain ang sansinukob ng tao." Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Wyatt. Niloko at pinahiya niya ang partner ko. Wala akong iba kundi puro galit. Ang lalaking iyon at ang buong human race. Ulit ni Wyatt sa loob. Itinutok ni Wyatt ang dulo ng kanyang espada sa kabaong. Habang inihahanda niya ang kanyang susunod na pag-atake, kakaibang ingay ang umalangaw sa kanilang paligid. Sa isang iglap, hindi mabilang na kumikinang na mga espada. Nagkatotoo sa paligid ng kabaong. Pinasabog ng mga espada ang kapangyarihan ni Wyatt patungo sa kabaong. Ang espasyo sa paligid ng kabaong ay agad na nawasak. Nahulog ang kabaong sa isa sa ang napakalaking spatial black holes na nabuo. Pagkatapos nito, si James ay kumikinang na may puting ilaw mula ulo hanggang paa habang sinusubukan niyang gawin. Ituon ang lahat ng kanyang lakas. Kahit may proteksyon siya sa kabaong at kapangyarihan ng Omniscience Path, hindi siya lubusang nalabanan sa ika-4 na tono ng 9 voices ng Chaos. Nagsimula nang makakita si James ng mga bitek sa kanya pisikal na katawan sa puntong iyon. Napaisip siya sa loob. Ang ika-4 na tono ay mapanirang ngunit hindi nakamamatay. Ako. Gayon din, maiiwasan ko ito sa pamamagitan ng paggamit ng Blithe Omniscience, ngunit hindi ko iyon gagawin. Ngayon, dapat kong labanan si Wyatt dalibor ng direkta at talunin siya. Pagkatapos, magkakaroon ng isang mas mataas na pagkakataon para sa human race na manalo sa labanang ito. Sa patuloy niyang pagtiis sa pagsalakay ni Wyatt, parami ng parami ang mga sugat. Ibinato sa katawan ni James. Maya-maya pa'y nabasa na ng dugo ang damit niya. Samantala, ipinasok ni James ang kanyang kapangyarihan sa kabaong para kontrahin ang ika-4 na tono ng 9 voices ng Chaos. Ang kabaong ay marahang umikot sa hangin at nagningning sa maraming kulay na mga ilaw sa proseso. Pagkatapos, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at naisip kung paano niya gagamitin ang kapangyarihan ni
ang greater paths upang bumuo ng Acme power sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang ilang ulap ng kapigatian sa itaas ng kabaong. Sandaling natigilan si Wyatt nang makita ang mga ulap. Tinawag niya ang Heavenly Tribulation para makapasok sa Acme rank. Wyatt, nakatitig sa lubos na hindi makapaniwala.